Welcome back mga kakaku. So, nandito tayo para mag-podcast. So, sobrang tagal. So, lifestyle podcast. So, makikita nyo, ang dami namin ngayon. At syempre, ano tayo? Kwentuhan lang. Yan, ang gusto ko lang magkwentuhan tapos samahan na rin ang podcast. Dahil sa sobrang busy, kailangan natin pagsabay-sabayin. Yan. Actually, may drinks din kami dito na pampano. Mararamdaman yan every quarter. Nagbabago na yung mga boses. Ayan, so, pakilala lang kami ulit. So, syempre ako si Kaku TV. Kilala nyo naman. Miggy Boy. Yan. Joseph. Mockster. Mock. Marge po. Yan. So, meron tayong special guest. Yan, best friend ko, si Joseph. Yan, isa sa mga matikas ng Las Piñas yan. Matinik ba? Yan. Yun. Tapos may guest din tayo doon, so di na siya kita. Yan. Mrs. ni Joseph. Alright, so ano bang dapat natin pag-usapan, tol? Ano bang ikikwento ko? Siguro ikwento ko na lang, tol, yung di ko pa nakikwento talaga. Yung Man, first time hidden. kong mag-aeroplano. Ibang bansa. Yan, aeroplano. Tapos doon na lang kayo kumuha lang kung anong gusto nyong topic and shit. Mga tanong-tanong. Nakapag-aeroplano ka na ba, Sep? Hindi, international. International. Hindi pa. Ano lang. Andito lang. Cebu. Cebu. Boracay. Pero kasi parang same lang naman din no? Pag nasa aeroplano ka, Oo, same lang eh. Yung biyahe lang naman kasi yung ano eh. Yung biyahe lang yung pinagkaiba. Yung tagal. Pero yung feeling, yun pa rin naman. Same pa lang. Ay, pag Cebu, ilang oras? 1 hour and a half. Ganun. Hindi parang Nagto 2 Thailand hours eh. lang kasi pag nagta-traffic, di ba? Pag nagta-traffic sa ere, sa ere. syempre matagal kayo, paikot-ikot lang kayo doon. Yun lang naman. Parang sa Bora, same lang. Parang din. Bora. 1 hour lang din, 1 hour. So yun, first time ko, tol, makapunta ng ibang bansa. So hindi ko pa nakikwento sa inyo ng full do no? So napakasarap ng feeling kasi kahit ako nung una, wala akong plano talaga mag-ibang bansa eh. Ang lagi ko nga sinasabi nun, di okay na ako sa Pinas. Gastos lang yan. Ganun. Pero nakapag-ibang bansa ako yun. Talagang biglang nagkaroon ako ng goal. Parang i-travel ko talaga lahat. Kasi iba yung bigla mong makakasalumuha mo iba't ibang tao. Akala mo yung nakasalumuha mo rito porket strangers lang. Yun na yun. Ibang tao na yun. Hindi. Pag nandun ka, parang ibang tao to. Oo, ibang tao. Ibang tao. Kayo pag tol, pag sinasabing ibang bansa, anong parang nabivision nyo? Kasi kayo ni Miggy, hindi pa kayo napag-ibang bansa eh, no? So, anong nabivision nyo, tol, pag sinabing ibang bansa? Yan, sama ka na rin, Sep. Trip. Trip. Anong Trip. Mag-trip. anong klaseng trip? Madaming trip eh. Mag-ikot-ikot doon. Mag-try ng kung Hindi, ano. parang ano yung iniisip mo na makikita mo ron? Kumbaga ako, tulad ko, paglapag ka doon, nakala ko nung una, same. Same lang sa Pinas na, parang Pinas lang to. Pero paglapag ko doon, pre, yung mga signage pa lang nila, iba na, parang, takina, saan ako pupunta? Sa may English lang. Pero yung sabi mo, biglang kakausap ng tao doon, parang biglang hindi mo magagawa. Like, pag Pinoy, boss, ang CR dito? Di ba gagalong agad? Doon, parang, hindi ka Ikaw, anong nabivision mo pagdating sa mga tao? Kung paano sila gumalaw. Kung kinaibahan nila dito. Yun yung iniisip mo Yun. pagpunta mo doon. Kung paano mag-approach doon. Oh, Mga ganon. taka na. Mga napuntahan namin, tol, taka na, hindi marunong sa English talaga. Ang hirap nila kausapin. Hindi sila, Ang hirap nila kausapin. Ikaw, Sep, tol, anong nabivision mo doon? Siyempre, number 1 yung rules. Siyempre, pupunta ka na ibang bansa. yan. Doon ang yung mabivision mo agad na puta na pagdating ko doon, paano yung step, totoo yung step. Hindi pwedeng kagaya sa Pilipinas na pag dito kasi gamay mo na kung saan ka pupunta. Doon, di ba? Yung mga kunyari area na pwede kang yung mga nagagawa mong normal sa Pilipinas, hindi mo magagawa doon kasi iba na nga eh. Kumbaga yun agad i-vision mo agad na paano yun. Siyempre, ikaw si search ka. Diba? Kasi siyempre first time.
Sa ako, hindi pa ako napag-ibang bansa. Pero sa akin, Yun yung naiisip mo. Oo. Na paglapag mo doon, papalo the rules ka rin agad oo, doon. kahit naman sa sa ibang lugar, probinsya, Oo, lalo na sabagay. Cebu. Ay, napakahigpit dyan. Mahigpit doon. Oo. Ayun lang, guys, alam nyo, actually, parang unang lipad ko ng aeroplano, na natatandaan ko na kasi bata pa lang ako nung nakatakasakay talaga aeroplano. Pero nung unang lipad ko ng aeroplano, ibang bansa agad. Pero yun nga, unlike kay Sep, may Cebu, parang interesting din na, ano ba yung, ba't pinupuntahan yung Cebu? Ba't pinupuntahan yung Davao? Ba't pinupuntahan to? Hindi ko sure kung anong meron. Then normal na rin naman sa sa Cebu. Hindi, Boracay nga. Kaso ano pa ako nun, wala pa akong pera nun. Nung, kumbaga, pan-trip, wala ako. Sinasabi ni Miggy. So, papalo the rules lang din talaga ako. Kung kanila airmat, magbe-base ako kanila airmat. Pero yung sariling pa ako na magaganon. Yung tulad ni Sep, stricto daw sa Cebu. So, iniisip ko. Parang lang, may pinagkaiba sa Manila kasi sa Manila dito parang kita mo kalat-kalat lang. Doon may mga restricted Barbaric. may same pa rin kasi nasa Pilipinas ka pa rin pero may mga higpit sila na hindi mo makikita sa Manila. Kasi Kumbaga doon parang, siguro nasa tao din tol, nakikita mo sumusunod sila. ayun. May mga ibang lugar, lalo na pag mga city. Yan, mga city yan, may higpit sila, may mga rules sila, lalo sa traffic. Sa mga traffic, hindi kagaya sa Manila. Kahit naka-red light. Basta walang sasakyan. Wala tama sa yun eh. akin. May mga ganun. Doon sa Cebu, limitado yung mga lugar na may ganun. Na pwede kang magaganon. Tsaka, hindi ka din pwede kung... Sa bagay kahit Subic eh. Di ba sa Subic, ano na sila, masunurin na sila eh. Nasa tao din eh. Pag pupunta ka talaga sa ibang kahit ibang probinsya, yan, mga ganyan. Probinsya yung malayo na sa'yo. May mga rules talaga. Lagi mo Sumusunod isipin sila. kasi di mo alam na gano'n. Tsaka alam mo yung pag mga pagpupunta ka sa yung mga kwento-kwento ng mga matatanda, pag pupunta ka daw sa probinsya, wag ka daw masyado magkakatiwala. Kasi syempre, di ba, minsan kinukuha lang yung loob mo. Para sabi, multo, gano'n. Pero syempre sa atin, yung doon tayo sa doon tayo sa, kumbaga, katotohanan. Yung budol, yung kukunin yung loob mo para may makuha din sa'yo. Parang gano'n. Paikutin ka. Ganon. Kaya dapat yun yung pagpupunta kahit saan, ibang bansa, ibang lugar. Medyo babe ka, no? Dapat alamin mo muna yung paano yung paano diskartihan doon. Bago ka Tulad ng gumalaw. sabi nila sa Taiwan namin, sabi nila, insulto sa kanila magbigay ng tip. Ayun. Oo. Pero sa atin, di ba? Hindi, hingin pa nga nila yun eh. Sir, one tip. Ganun ba, di ba? Dito, insulto kung hindi mo sila bigyan ng tip. Kahit yung... Mapaloob, no? Pero tol, yung service sa mga napuntahan namin, service ng mga taong doon, kabigay-bigay talaga yung tip. Kulang na lang, 500, bigyan natin 500. Dahil nga sa bago kami pumunta, parang insulto daw sa kanila. Parang Pinoy ako, nakatipid ako. Ina-advise talaga nila na ina-advise talaga nila na bawal mag-tip pagpasok nyo pa lang? Hindi. Sa culture na kasi nila yun. Reklamador mo lang Pinoy. Matik, hindi. Ang pangit kasi, hindi man sa kasi parang ang dating kasi, gusto natin magtrabaho dito, pero naghanap lang yung trabaho, pero pag nandun na yung trabaho, ayaw na natin. Sa kanila, tol, parang pag nabigyan sila ng trabaho, full service, tol. Magko-commit talaga. Magko-commit talaga sila sa ginagawa nila. Oo, commit talaga. Minsan nga, kami na nahihiya nito na, diba, syempre, ang Pinoy din naman, ang mapagmamalaki ko sa Pinoy, kaya talaga yung sarili. Parang ang dating, hindi kami na po, parang ganon. Hindi sila. Parang may pag-agawan sa hindi. Kaya ang makaisip namin, nangihingi ito ng hingi ng tip. Pero hindi, pagkalapag ng bag, rekta alis eh. So iniisip ko, pag Pinoy yun, medyo, may pagkwentuhan pa yun, delay ka pa nun. Pero tingin ko, meron ding lugar doon na matanggap sila ng Ng tip. tip. Siguro, yun lang yung rules nung kumpanya nila, kung ano mang napuntahan nyo na. Pero tingin ko, No pwede ka tip. talaga magbigay. Kasi Nagiging sa akin parang nakikita ko dati, sa napagtrabahuan ko dati na sa Boracay, meron kaming in-extrahan doon. Hindi pwede mag-tip. Kasi ang nangyayari, parang itong mga crew, dinidiskarte nila. Sa akin, naranas ko to. Yung tip, ang nangyayari, so bawal ang tip. Bawal ang tip. Kasi meron tayong tinatawag sa kanila, centralized. Pero ang ginagawa ng iba doon, diskarte yan. Siyempre, nasa kami. OJT kami. Naglalatag kami ng parang, pagdating ng gabi, may dining kami sa tabing dagat, nagse-set up kami doon. So doon kami nagse-serve lahat. Doon ako nakalaman ng diskarte. Na parang masolo nila yung tip. Kasi siyempre, lahat nandun, iba-ibang
lahi eh. Grabe mag-tip talaga. Ang nangyayari, diskarte sa akin, tinuro. Ranas ko to. Siyempre, OJT kami. Hindi kami kasama sa centralized nila. Wala kami doon makukuha. May makuha man kami tip. Wala kami doon hati. Pagdating ng hatian nila. Ngayon, tinuruan kami. Mayroon doon, siyempre, mga concern na, citizen, mga kaibigan din na gusto nyo pumera. Kaya naman eh. Yung ginagawa. Kasi ginagawa na nila. Di ba magsaserve? Iabot yung bill. Ngayon, ilalaglag yun dun sa buhangin. Yung tatabunan. Lalagyan lang namin ng tandaan. Ngayon, pag nagligpitan na, kukunin namin. Pero nakakarampol yun. Kaya may barya. Siyempre, hindi naman nakikita kinakrampled mo dun pa lang sa bill packet eh. Ngayon, ilalaglag namin, tatabunan namin. Yung nga lang, pag medyo siguro hindi ka madiskarte, nakalimutan mo kung saan mo nangyari sa akin yun. Parang, ang nakuha naming tip, nasa 700. Isang mesa lang yun, ha. Isa sa dami ng nilaglagan namin, yung papel, yung tinusukan ko na stick na may papel, nasipa. Ngayon, yung pa yung pinakamalaki. Yung iba kasi parang 100 lang, gano'n. Yung pa yung pinakamalaki, yung pa yung nawala. Sabi ko sa'yo, inaabot na kami ng umaga. Kakakalkal. Pero yun nga yung sinasabi ko na yung sa ibang bansa, parang di mo sila kitaan ng gano'n. Yung parang dumidiskarte sila para magka-tip. Parang sa atin kasi, hindi mo na rin kasi masisisi yung bawat empleyado. Kasi malulugi ka dun sa mga kasama mo pag di mo siya ginawa eh. Parang, service ka na ng service, tapos sila nakikinabang dun sa tip. Parang ganun ang dating eh. So tulad nung about sa rules, yan, buti na sabi ni Sep yan. Paglapag pa lang namin ng Thailand, GG agad, ito parang nagalit sa akin. Kwento mo ngayon ay. Hindi kasi, di ba, landed na kami, Thailand na. After nun, baba ng plane, diretso ng immigration agad. Sige, diretso mo. Nung nasa immigration na, Ano pa nga tayo nung naliligaw? Kasi ganito, di ba, paglapag naliligaw namin. kami. Wala kasing English na. Wala nang English kung wala. saan yung arrival, Pure gano'n, kung saan mag-exit. Hindi may mga tourists. Dami nila. Ay, dito ata tayo. Sumunod kami doon. Susunod na lang tayo dyan. Tapos nung nagtanong ako sa babae, naglakas loob ako mag-English kasi first time ko nga eh. Parang ganyan. Ano pa ako kinausap? Parang Korea, no? Parang Korea tour guide yun eh. Siya, gumanon pa sa akin. Hindi sila marunong mag-English. Hindi rin marunong. Hindi ako, doon daw. Ganoon lang ako sa kanya, doon daw. Hindi kayo, punta kami doon. Pinunta namin, tama naman. So, ayan, kwento mo lang. Doon na tayo, nakapila na. Hindi, bago pa yun, kasi nagvi-video kami, picture, ganyan. Nagtanong kami sa immigration. Sinundan namin. Kasi hinanap namin yung mga Ka-aeroplano namin, tuloy na labas yan namin. Siyempre, puro yung Pinoy yun, aeroplano. galing sa Pinas nandun na kami. Ito si Kaku. Mahilig magpa-picture video. Video mo nga ako. Sa Pinas kasi may nakalagay na No no, camera. photo. Camera. Yung picture sign, tas yung Naka-X. bawal, ganyan. Doon wala. Ay, nakita ko lang doon yung LGBTQ na poster. Na para pinagmamalaki nila LGBTQ+. Tas doon wala. Ganyan-ganyan ka. Syempre, bago yung lugar eh. Wala. Okay, sige. Nagpapa-picture siya video. Pero ako pa rin, ako? Naka-video lang siyang ganyan habang lumakad ako sa immigration. Hindi siya lantaran. Parang ginanong ko lang siya. Tapos, Nandyan ako. nung pagka-video ko, si Joshua na yung nasa immigration. Ako na yung kasunod. Nung pag-ganon ko, parang nakatingin na sa akin yung sa immigration. Babae pa naman. Tapos patayo na. Sabi, ginanon ko. Tinanggal ko. Tapos ganyan. Lumabas oh. Tapos sabi niya, Cubicle, cubicle siya. Oo. Lumabas sa cubicle niya talaga tapos tol. sabi niya, show me. Show me. No camera. No camera, Ganun siya. no picture, ganyan sabi ko. Show me. Sabi niya, Hindi. I will delete. Show me. Sabi niya. Pinalapit pa Hindi, siya. pinakita ko na dinelete ko. Pero hindi niya alam na Ano yung reset? Pero din mo namin din Oo, pinost. hindi namin Kasi hindi nga namin alam eh. Hindi, wala kamang intention talaga. Kung merong no camera doon, hindi kami magbibideo doon. Tsaka hindi, wala na. Tanggal na Tanggal sa talaga. Tapos, gulat ako tol. Tapos, kakabahan ako. Baka di kami papasukin. Saan tayo ngayon ito? Pag hindi namin napasok. 6 days kami doon. Putang, dito tayo sa airport lang tayo. Tangina. Unang Galit lapag siya. pa lang. Okay naman. Ayun ang maganda doon. Walang personalan. Kung pinagbawalan kayo,
Hindi na kayo pinersonal na, makulit tong mga to, hindi napapayagan. Hindi, pinapasok. Oh, hindi. Tsaka sumunod naman kasi kami na delete. Okay, delete. Pero hindi niya alam na sa recently. Tapos, delete. pagbaba namin, di ako pinapansin. Parang nagalit kasi parang siya ngayon napahiya eh. Sabi ko, yan mo na yun. Experience na natin yun. Tignan nyo, kinakwento namin sa inyo. Di ba? Eh kung smooth lang yun, hindi wala tayong kwentong ganun. First time pa naman yun. Hindi kasi akin, parang naputol yung excitement ko. Siyempre, ang ganda-ganda ng smooth yung lipad nyo eh. Pinoy. Safe kayo eh. Tapos pagpunta immigration, sabi, hindi ko naman gusto yun. Ako pa yung ano. Sabi siguro nung kabilang Pinoy na nakapila, Pinoy nga kayo. Positive. Kaya ako pa yung ma-hold. Parang gano'n ang mangyayari. Tapos yun, pagdating namin doon, ang sarap kasi mangmang ka sa ano tol. Ito maganda, maging mangmang ka doon, nang meron ka. Yung masarap eh. Naging mangmang ako mag-withdraw. ATM. Doon na, pasok pera. Pinasa ko. Naka, rin, English siya na. Naka-noodles. Ngayon, sabi ko, baka mamaya talo tayo rito. In-exit ko muna. Tapos, parang biglang sa isip ko na, hindi, ganito pala, makukuha ko, ganyan. Hindi, withdraw ako, try ako. Hindi akala ko 10,000 pesos, bala na mag-convert sa Thailand money. Anong tawag yun? Baht. Yung pala, 10,000 baht na, automatic, 18,000 agad yung pesos, agad yung na-withdraw. Hindi, compute ako ngayon, taka na 18,000 yung ba mamaya magkano yung, nun. Hindi pag-compute ko, nasa, ayun, at least nalaman ko yung ATM machine kung magkano. Kung pag nagpapalit ka doon versus doon sa mismong money changer sa kanila. Wala, parang konti lang. Konting diferensya. So, yun. Baba na. Yun. After nun, pagbaba namin, tamang na kami, bago kami gumalaw. Tamang, may si camera ba rito? May tamang galaw. Lalo na ako, na pwede ba dito? Kasi, Nasampulan eh. Oo. Nasampulan kayo para medyo awareness. Kaya yun talaga eh, pag pupunta ka sa ibang lugar, lagi mo aalamin kung ano yung mga rules doon eh. Kasi yun nga, magiging mangmang ka talaga, magiging para kang bata na hindi mo alam yung mga galaw mo, di ba? Hindi mo alam kung tama pa ba yung ginagawa mo. Kasi nasanay ka sa alam mong lugar na ginagalawan mo eh. Kumbaga, komportable ka eh. Ang mga taga-Thailand pa naman, parang ang susungit kausap. O kahit mga Chinese, basta, lalo na sa Taiwan, yung mga Mandarin. Ganun sila magsalita. Pero kalma lang yun. Parang pag nag-usap sila ganun. Kaya parang pag ikaw sinabihan nilang ganun, parang Parang dating sa'yo mga open ka. kasi di ba Pinoy, parang ang Pinoy masyad, may emosyon, kaya may po at opo nga tayo kasi para masabing kung galit ka o hindi eh. Iba tol yung ano. Hindi parang rin sila, parang mga Batanggenyo. Sa Batangas, may may tono. mga tono. May tono lang talaga Ang sila. kulit. Pero yun, napagod lang kami doon kasi hindi ko rin naramdaman na nagbakasyon kami kasi nandiyan pa nga yung mga pinagbibili namin para ibenta. So, ano bang na-experience pa natin doon ay yung cruise ship, pauli na yun no? Mababait mga tao. Mababait. Sobra. Kaya pag uwi namin dito parang, minahal ko na yung mga taga-Thailand Kasi yung babait kasi parang, yun nga, tulad nun, hindi sila parang, kahit yung mga Grab driver, hindi sila nangingi talaga tip. Yung mga, ang pansin ko talaga tol, kung sino talaga yung nasa laylayan, yun yung parang hapit Yung, di ba yung mga doon, habal-habal. Ang tataas magpresyo parang malapit lang. Nanaga, parang 200 baht. Pag ginrab mo, 76 lang, ganun, 86 baht lang. Pero sabi ko sa kanya, hindi, sakyan natin para experience. Kasi ayaw niya talaga, Parang doon pa kami mag-aaway, ayaw niyo. Hindi, sakyan natin yan, sayang yan. Experience, yung nila, yung parang tricycle, pero pwede sa highway. Tok-tok ba tawag doon? Tok-tok. Parang highway, kasabay mo mga bus, tapos kayo ang lit-lit. sila talaga, ratsyada kahit sa mga Grab no? Sila, kasi nga hindi naman din ma-traffic gaano. Yung traffic nila tol, dahil lang sa stoplight. Pero makikita mo dami sasakyan dahil sa stoplight. Pero pag nag-go na, boom, flash Hindi talaga. talaga guide sa Wala. Pilipinas. Parang pag dito nga sa Pinas, pagkita mo tol pagkita mo ng green, pagtingin mo mamaya, puta red na naman, di pa kami umaandar. Ganun. Kasi dito, napansin ko kasi doon tol, unang-una sa traffic. Yung barahan, unang-una yung driveway, yung halimbawa yung
labasan nitong friendship route, di ba, halimbawa. Harangan nung main road. So, ito, barado. Ngayon, pag nagguto, imbis kanina pa sana ito naubos, ang mangyari, dun palang gagalaw kung kailan nawala yung bara. E di ngayon, cycle, parang magkakaipitan. Tulad ng nangyari nung nakaraan, kami ni Mok, may nag-counterflow. Dapat flow lang yun pa unti-unti Kasi isang lane na lang yung pinadaanan kasi may nilad nag-counterflow yung iba. Ayun, barahan na lahat dun. Doon sa Thailand, kung ano lang talaga din yung flow, yun lang. Parang tingin ko nga, mas ayos talaga yung traffic pag yung flow lang yung inisip Kahit malate ka, kahit nasa dulo ka, unti-unti, at least moving pa rin. Pag yung iba na inip, pak, barahan. Punta lahat tayo barahan. Enforcer din sila ron. Oo, nahuli din yung Grab namin. Kasi parang, tas, ang enforcer nila doon, bababa yung driver. Tapos, pupunta sa post, parang post, parang police station, parang ganun Mga post, ba doon. Parang, ewan ko, aragluhan doon. Basta doon magbabaya, doon mag-uusap. Tapos, isa pa yun. Tangan di bad trip. Di ka makakaramdam ng bad trip sa mga Grab driver. Kahit traffic, di sila parang, Alam niya na fault niya kung bakit siya. tapos yung nahuli siya, parang okay lang siya. Tapos after nun, thank you pa rin sa amin. Dito hindi, parang pagbaba mo, malas na mga to. Oo, parang ganun, di ba dito? Meron dito titignan ka pa dun sa may sa mirror. Parang kasalanan pa namin. Oo, ganun. Doon wala. Doon wala. Lahat ng Grab doon. Tapos meron pa doon, maangas na babae. Grab driver. Maangas na babae. Ganda ng forma. Kaya pag mga ganun minsan driver, lalaki mapababae, pag nakita ko maganda forma, ay, tanungin natin dyan, baka dyan nakakakuha nung saan nakakabili magagandang damit. Kasi yung nangahabol ko doon kung saan makakabili ng magandang damit pambenta nakita ko ang gandang forma, tanungin natin kung yung lalaki na tanong namin, naturo sa amin yung doon, platonam. Pratonam. Hindi nga talaga sila maano sa mga terms. Tapos hindi kami magkaintindihan kasi yung pagka-slang nila, parang iba yung sa What? Mga hirap din sila Oo. Hirap sila maintain din ng Oh, English. unless mag-translate ka or pakita mo yung picture mismo. Yun nga yung nakikita ko din minsan Oo, na yun mas talaga. mas convenient yung mag-type ka na lang sa cellphone tapos ipakita mo sa kanila. Kung gusto mong itanong ngayon, Translate. ipapatype mo na yung- lang sa kanila. Mag-ano kayo. What? Kasi marunong naman sila mag-type ng English Alam naman nila Hindi lang nila kayang banggitin tingin ko. Tapos yung translator ginagamit doon. Yung itatype nila, tapos lumalabas yung Google Translate. yung sa iPhone translator meron na. Tapos yun nga yung bait ng mga Grab driver. Kahit traffic. Di ba dito minsan maramdam mo yung driver, kumukuyakoy. Yung maalog na yung buong sasakyan Tapos tapos pag humarurot na, tapos ang ingay, di ba parang parang ikaw ang good vibes mo pupunta sa lugar dahil dun sa driver madadama yung vibe mo, parang stress nga sa Pilipinas, parang bigla mo mag-aalalang traffic ganun, tas ang pa dun, hindi ingay yung traffic, nakastop lang sila, walang businahan, diretso traffic. Dito pag traffic kaka-green pa nga lang, bubusina na, di ba? Nasa likod mo. Kaka-green pa lang, wala, teka lang. Kakago pa lang Hindi naman Parang halos lahat ng tao dito malilate Pag-aalis sila, parang laging critical na yung oras ng alis nila Ewan ko, hindi ko naman, sabi ko nga disclaimer, late disclaimer. Kasi, dati, kampi rin ako sa nagsasabi ng, kung ayaw mo sa Pilipinas, lumayas ka. Doon ka na lang. Kung bibigyan nyo ako pampatira doon na lang talaga ako. Simula nakapunta ako doon. Tingin ko nagsasabi noon, yung mga di ba nakapunta yung ibang bansa. Kasi pag nakapunta sila doon, mapagko-compare talaga nila. Hindi pwedeng hindi. Kasi dati kampi ako doon sa mga yun, yung nagsasabi ng, ako nga yung sa Pinas, lumayas kayo. Dati kampi ako doon. Simula nakapag-ibang bansa ako, hindi naman din yumabang. Kumbaga parang napag-compare mo talaga. Hindi kasi pwedeng hindi mo papagko-compare. Kasi kung, lalo na pag laking kalsada ka, mahassle ka rito, alam mo yung stress Pero lagi kang nasa bahay, medyo siguro hindi mo ramdam. Pero kung lagi ka rin nasa kalsada, nagbumabiyahe ka, ramdam mo yung dating kahirapan, yung nakakasalumuha mo iba't ibang tao, ramdam mo. Kasi yun nga, ganun lang ng driver, wala ka maririnig. Wala ka talaga. Talagang tagal. Yung mga gaganon, wala. Nag-reklamo pa, parang ikaw chill ka lang. Kasi wala ka namang hinahabol na oras. Siya, may hinahabol siya na pasahero. Oo. Kasi pag once yan di siguro dahilan.
Ganun yun eh. Ganun naman talaga normal na problema ng mga driver kasi lagi nilang hinahabol yung ipapasahero nila na Totoo. kinakain na yung oras nila. Sabagay, maintindihan din Hindi natin pa rin nila parang hindi pa rin nila nasa Pilipinas na kayo, dapat expect nyo na yan. na traffic Ang talaga. traffic, mababawasan yung kita nyo. Wala eh. Ganun talaga eh. Totoo. Di ba? Tsaka yung may tumanggi ba sa atin doon? Wala yan, no? Kahit saan pumunta. Sa Taiwan ako nagulat. Putang layo, pre. Parang 2 hours, pre, Pero ang takbo niya, 120. Pero 2 hours kayo mo biyahe nun. Pero yung takbo niya, 120. Pero 2 hours. Sabi mo, ganun kalayong tinaksi Ano namin. yun? Sa normal na takbo, kayang kainin nyo ng 3 oras yung biyahe nyo. Kung hindi 120, sabihin natin, normal na takbo niya, 80. Oh, hindi. 80, 70. Ano. Ang bilis eh. Puta bilis. Tapos sabi ko, grabe hataw. Tapos tinignan ko yung puta 120 na tayo. Sabi ko sa Pinas nga, kahit ako nagdadrive, pag 120 ako, nagba 100 Hindi na ka ako. na makaka 120, di maka 120 ka ata rito sa expressway. Ang Minsan expressway, nga kasi hindi pa eh. dumaan din kami sa parang skyway nila eh. Parang mga expressway nila. Nagulat ako doon, walang reklamo yung sinakyan namin kasi parang galing kami yung probinsya. Sa yung Lantern. Doon, probinsya yun eh. Tapos pupunta kami ulit ng city, pabalik doon sa mga hotel namin. Nagulat ako layo. Na 2 hours. Tsaka masarap doon, nakakaimbing ka ng tulog sa mga Grab. Kahit sa Thailand. Alam bakit? Bira, lubak eh. Kumbaga parang talagang nasa kama lang. Tulog. Talagang may hilo ka sa daan. Wala nang doon kay hirit. Di ba pag malayo pupuntahan mo, hihirit yung driver. Ay, depende ako dyan. Padagdagan na lang, sir, ha? Parang napansin ko lang. Yun din, yung sinakyan namin 2 hours nga. Parang 400, anong tawag sa pera nila? Hindi, sa Taiwan to is. Dollar, Taiwan dollar. Taiwan dollar, oo. 400, 800 ba? 1.4. Ay, 1.4 yung babayaran namin, tol. So, pag kinonvert yun, sa pera nila. So, parang lumabas times 2 namin kino-convert nito para mabilis eh. 2.5 sa atin. 2.5. Yun ang pamasahe. Edi, tangina, lahat. yung 2 hours. Ito. 2 hours nyo. 2 hours, oh. Tapos, ganun ka, bilis Kung dito mo siguro babayayin tol, 6 hours. Kasi dahil sa traffic pa. E di ngayon, hirap na hirap kami sumakay nito eh. Kasi walang masakyan eh. Kasi kaya lakad kami malayo. Tapos namara lang kami. Sakto. Laging sakto kasi magbabas na kami. Biglang, ay taxi, parahin ko na yan Pinahara ko na. Tsaka doon talagang pag nakita ka pumara, stop talaga. Dito, hindi pa alam saan pupunta, gaganon na eh. Hindi, meron pa yung mga dito sa atin. Sakay, sir. Sakay. Sir. Tatanungin. May dagdag doon, sir, ha? Ayun yung sabi ni Miggy, hirit. Hindi uunahin, kumbaga yung hirit agad eh, no? Na parang, ang rules nyo metro eh. Di ba? Sa mga taxi, ha? Di ba? Parang pag pumara ka ng taxi, metro na lang nga. Di kasi Uber metro bus eh. Ganun. Sabi ko, ba't parang sa akin, isip-isip ko, bakit mo ba kinabit yan? Di sana lang, kontrata na lang kayo. Diba? Kasi kung hindi pa rin susundin yung rules, kaya thank you na din nang dumating yung mga Grab. Kasi nandun na talaga. alam mo na, fix na eh. Kaya, Tapos, yun nga, yung tulad ng Grab. Tinanong niya rin sa akin yun, bakit yan ng kontrata? Kasi ng kontrata lang eh. 1.4 daw papunta dun sa... Ilan na mo? Ano mga takat muna natin sa dlat? Para ano. Mga baba to. So, welcome back mga boss. Second quarter tayo. So, ano tayo? Doon tayo naputol sa yung kontrata. Kinontrata kami. Kasi sabi ko sa kanya, ay kasi parang probinsya na ata to. At hindi niya na ruta to. Kumbaga, ang ruta niya, probinsya lang. Ngayon, Siya iikot. ngayon pupunta siya doon sa city. Baka wala na siyang pabalik. So, wala pa siyang pabalik. So, sabi ko sa kanya, nag-gets ano yun? Grab yan? Grab din. Hindi, taxi. Ganoon din. Taxi. Kaya tingin ko parang yung same eh, pagdating dito. Pero kasi sobrang layo talaga, tol. Kumbaga parang Pampanga, tol. Nagpa-add siya. Hindi, walang pa. Matic yun na yun. Take it Kumbaga, or leave it. kompyutado niya na. Mm. Ibig sabihin, napupuntahan niya na yung lugar na yun. Pero sa Grab, ano siya, 1.6. Oo, para mas mura pa rin siya compare mo sa Grab. Kaya sabi ko, okay na yun.
kahit hindi na yung metro. Ngayon, sabi ko, edi 1-4, di ba? Edi, pinasapasok na kami. Edi go na, di ba? Mga 5 minutes na. Tinanong niya kami, where Hindi, from? nag-ano muna siya, nag-side muna siya eh. Di ba? Oh, side muna kasi sabi ko, we want to go there. Ganyan. Kina-clarify namin eh. Kasi baka hindi niya alam. Ang layo nung biyahe. Okay, na-clarify namin guys kung saan talaga. Baka mamaya, kaya mas mura siya ng konti. Sa iba niya kami dalhin. So, nag-usap muna kami ng mansinsinan doon sa loob. So, okay na. Ididire-diretso na. Nagtanong. Where you from? Ganyan. Philippines. Oh, Philippines. Drive ulit. Mamaya. Kinuha niya yung cellphone niya, pre. Tinype yung 1-4. Pinakita sa akin. This is the rate, ha? Yeah. 1-4. Okay. Isip ko, tangina, porkit nalaman na Pinoy ako, iniisip di ako magbabayad or hindi ko kayang bayaran yung 1-4. Kasi ang mahal nga lamang, isipin mo 2.8 eh. 2.8 pesos sa atin eh. So, sabi ko, nung nalaman na, umaga okay na kami, tumatakbo na kami. Nung tinanong niya akong, kung saan na, nung nalaman Philippines. Hindi, nung pagtanong mo, hindi pa niya sinasabi yung presyo. Sinabi niya na, sinabi Pero niya, hindi niya alam Philippines. hindi pa niya alam. Yung doon pa nga lang, yung pinara siya, di ba? Tapos, ganun pa lang ako. Shimen ba? Si Mendy. Si Mending. Ano ibig sabihin nun? Yung lugar. Si Mending. Oo. 1-4, sabi niya. 1-4, ginong pa nga ako, di ba? 1-4, 1-4, 0-0. Di pasok na kami. Ang masama pa minsan doon, pag nag-okay sila, ang pagkakaisip ko pa, hindi. Bilang, naisip na lang namin ang tagal niya naka-stop. Hindi, pasok. Ganun, hindi pasok kami sa loob. Tapos yun na, ma-under na. Kinonfirm na namin, kinonfirm pa namin kung saan. Sa Hello Kitty kasi may, no, Hello Kitty tayo ng Simending eh. Hello Kitty 7-Eleven, dire-diretso. After 5 minutes, tinanong niya kami. Kung, katagasan nga kami. Nagsabi yung Philippines, maya, puto yung cellphone. Tinype na. Kumbaga parang iniisip niya, baka hindi ko nagigets na 1-4 yung sisingilin. Niremind lang. Niremind niya na, Kasi baka magtaka eh. Baka pero kasi, maaari din. May history Siya sa Pinoy body sa binayaran. or May ganun. namahalan. Parang Namahalan. Kasi kung totoo tol, yung 1-4, ang mahal talaga. Kasi, kumbaga, pamasahe mo na yun dito sa Pilipinas, probinsya na yun eh. Ilang hours na hindi, Baguio nga, magkano lang eh. 1.5. Balikan din sabi mo, 2.5 kung Baguio. Di ba? Kaya parang siya, nagulat siya. Siguro inisip niya, baka pagdating doon, hindi siya bayaran. Baka magkaroon ng pagtatalo. Nagtaka kasi ako, bakit after nung, tinanong niya ako kung tagasan kami, nung sinabi mo Pilipinas, bigla niya agad kinuha yung cellphone, tapos bigla niyang tinype. Ba't yung presyo yung type mo? parang tingin mo sa kanya, ang dating sa kanya, may phobia na. Baka hindi tayo magkaintindihan kasi ganito. Mamaya na-discartehan siya Pero okay pa rin kasi kahit pa paano. Maganda pa rin. Maganda yung Clear pa rin. Kumbaga siguro, dirty mind na lang din ako na parang negative na parang naisip ko yun. Pero kasi parang nagtaka lang ako, bakit after nun, bigla mong clear. Pwede naman nung kiniklear ko yung... Ayun. Yun daw, binabarat daw yung, ang tawag dito? Ng mga driver. So, ang ano ko doon, pwede naman niya sa akin sabihin yung presyo nun. Nung kino-confirm ko rin kung saan na kami talaga pupunta. Yan, 1-4, pwede naman. But nung after talaga nung... Inulit lang. Inulit. Ano lang, para sure. So, mayroon yung pagtatalo na pagdating dun sa kung kailan na nandun na sa lugar eh. Siguro may may phobia siya ng gano'n. Pwedeng ganon. O para mas malinaw lang. Pwedeng ganon yung mga para mas malinaw. Pero lang. kasi mabait eh. Siya yung nasa video ko nung nakikipag-Englishan ako kasi tinuro niya rin sa amin doon ko nalaman, yung pinuntahan namin, hindi na pala part ng Taipei. Kasi sinasabi ko, bakit walang train station papunta doon sa gusto namin puntahan bukas sa Lantern? Galing pala tayo saan tayo galing? Old Street. Papunta tayo Old Street. Parang, sinasabi ko, bakit hindi connected yung train? Shefren, ganun siya. Shefren, ganun siya. Tapos, Taipei.
Sabi ko, parang inisip ko, nakalabas pala siya sa Taipei. Kaya malayo talaga. Kasi isipin nga sa Taipei kami na center ng Taipei. Tapos galing kami ng probinsya. Labas ng Taipei. Isipin mo, parang, yun, Manila nga. So, pumunta akong Pampanga. Ganun kalayo. So, yun. Asan na ba tayo naputol? Ikaw mo, kanyung sa vision, tangan na layo nang in-skip nun. Nabigay ko na kay Mok yung vision niya eh. Sabi niya. Yun na, nabanggit niya lahat ng ano eh. Para ibang topic ng pagdating sa ibang vision. Kasi kanina kay Joseph Rules eh, kaya umabot dun eh. Sa akin ano lang eh, yung kung paano ako makikisama dun eh. Kasi nga 'di ba? At pasok konti mo. Sa akin kung paano ka lang makikisama dun. Kasi 'di ba may language barrier. Eh, hindi naman tayo maalam sa mga language nila. So yun, kung parang mag-adjust ka lang din. Yun lang na-vision ko na ano eh. Kung paano makikisama Ito ko sa inyo. Anong gagawin nyo, tol? Kunyari walang cellphone, tapos di sila marunong mag-English. Tapos sila na lang, yun na lang pagtatanungan mo, tol, para makauwi ka. Anong gagawin nyo? on the spot andun ka na o bago ka pa pumunta? Kasi kung bago ka pupunta... Hindi, wala kang cellphone bigla. Putak na wala kang cellphone ko. Wala akong pang-translate. Anong gagawin mo ngayon? Pupuntahan kang lugar. Pupunta ka, kaya uuwi ka. Parang gano'n. Uuwi ka sa hotel mo, tapos wala kang idea kung nakasan ka pala. Anong gagawin mo doon sa kakausapin mo? Sa akin siguro hanap na lang ako ng kapwa Pinoy ko eh. Maganda ko yun. Kapwa Pinoy or Maganda yun. kung sino yung marunong mag-English, Pasok ka ba? ganyan. Kung sino marunong mag-English, yan. Kasi medyo parang Hindi, kunyari English siya na nga kasi lang kakausapin mo eh. wala isang tao na lang. Isang tao na lang. Ang hirap nun. Parang tulad ng nangyari sa atin na yun, no, nung sa Taiwan, yung dumulo-dulo kami. Kala namin may labasan doon. Kasi parang shortcut na lang kami kasi pagod na kami. Ano yan, bago tayo mag-train? Hindi. Natin alam mag-train ba? Hindi yung after natin doon sa street. Ano yan? Old Street. Ay, naglalakad na tayo. Yung umakyat pa tayo. Tapos wala pala doon dulo. Nadaanan pa namin yung nag-ano ng truck. Nakuha ng basura. Tangan ganda pala dito. Linis din ng basura na basurahan nila eh. So yun. Yun yung naisip ko, kaya ako naisip yung tanong. Kasi doon, wala kami mapagtanungan kung saan pa pwedeng umexit. Kundi kung yun ba yung dadaanan pa rin namin o exit pa rin kami. Ako wala maisip na paraan dun Sign language, no? Sign language ka. Maintindihan kaya nila yan. Dasal ka na lang pag gano'n eh. Pag mga ganun, dasal ka na lang na sana maintindihan ka niya kahit pa paano. Kasi wala ka ng choice eh. Kasi yun ang alam mga kausap mo eh. Ay, Hindi talaga siya marunong mag-English eh. Ano na yan? Instinct. Paawa ka. Drawing. Tingin ko gagana yung sign language din, no? Pero kaso yung envelope, tol, di nila mag-gets. Envelope sa Thailand? Kasi nangingin kami envelope kasi magbabayad ako dun yung cup na yan. Ay guys, nga pala, singit ko lang. Collaboration namin ng Undergrowth, Street 100, X, Undergrowth, Netcap, Tracker Hat, kung ano man gusto nyo tawag, badge, collection yan. Yan. So yun yung binayaran ko dun sa Thailand, nakipag-meet up ako dun sa boss nila kasi taga dun yung boss nila. So yun, naghanap ako envelope kasi alam naman ibigay ko ng cash. Hanap ako envelope. Dun sa, ano na yun tol yung pinagtanungan namin, ano na siya, yung front desk. Sa lobby siya. So ibig sabihin magaling siya sa English, di ba? Envelope. Ano binibigay sa atin nun? Yung parang bedsheet. Sabi, you want bedsheet? Parang sabi niya, under the linen, parang may ganun siya. Sabi namin, no! Envelope! Binibenta. Sabi Binibenta niya- ka ng ibang product. Sabi ko, paper. Oo. Kasi kailangan niya na envelope. lang. Kaya yung parang nahirapan pa kami na, kasi sabi namin, you have a envelope. Ganyan. Parang doon pa lang. What Parang, room number sa atin? oo, ganyan. Edi room number, ganyan. Tapos sabi niya, ang akala niya, basta may iba, hindi niya iba yung term. Ngayon, edi ang tagal na namin doon, in-explain namin, it's a paper, you put the money or the letter, something like that. Sabi niya, parang question, parang question mark pa rin sa kanya. Sabi ko, Di ba sila pero nakita nyo, Ito. gamitan na namin ng Google. Pinakita kay envelope. This one, sabi niya, basic. Ando lang. Andun lang sa ilalim niya. Ando lang sa ilalim niya. Basic.
sabi niya, basic, gumano pa basic. siya. Pero parang natawa rin siya. Kasi nga, ang dami namin pinag-usapan. Yun lang pala. Kaya ganun talaga eh. Makapangyarihan na talaga yung cellphone ngayon ng Google eh. Google. Kapag hindi mo ginamit na mo kailangan tama. magsayang ng laway pag yung mga taong hindi ka maintindihan, mga ibang lahi. Iano mo ng cellphone mo, search mo. Kaya meron nga eh. Meron ako nakita eh. Napanood ko lang rin sa mga video. Ginagawa niya, Sasalita siya dun sa cellphone niya. Ngayon yung cellphone niya na yung magsasabi ng language. Ngayon, yung sagot nung kausap niya, pagsasalitain niya lang rin, yun na rin magsasabi ng, translate, ipipindutin niya, isi-switch niya lang ng, Meron na rin tol, camera, yung nakasulat. Magko-convert siya babasahin niya. Oo, diba? magko-convert siya ng English. Kaya hindi na talaga hindi na kumbaga, hindi pagdating sa pakikiusap, pag Madali na nakikipag-usap ka sa ibang lahi na alam mong hindi marunong umintindi ng English, kung yung lengguwahe lang yung alam nila, cellphone talaga una mong bunutin eh. Kahit sabihin mong tingin mo may alam para mas malinaw. Wala na kung anong paliwanagan. Salita ka diyan, salita ka ganun lang. Kaya nga nung una, ito pa isang napansin ko doon. The more na mas mataas yung trabaho, mas magaling sa English. Or kung nasan siya. Tulad nung punta kami doon sa cruise ship, yung parang tour siya doon. Matik, pagkatanungan siya eh. Galing sa English, ang ganda ng grammar. Straight sentence. You go there, and right? Intindihan namin eh. Okay. Ayun sa Parang ticket booth. Oo. Anong tawag? Amusement, park. Okay, sa amusement park doon. Ngayon, napansin namin, sabi ko, pag ang galing dito, i-hire ka kung ano talaga yung para sa'yo. Pag hindi ka magaling sa English, pwede kang janitor ka, ganyan. Kasi pag matik tol, yung mga mabababang trabaho, pag tinanong mo sila, pag in English, talagang matik di sila marunong. Yung mga minsan nga, meron doon sa 7-Eleven, yung lalaking cashier. Di ka talaga kakausapin tol. Kakausap mo siya, Oo, nakaganyan lang siya. didiretso siya. Bahala dyan, parang... Nung kailangan niyang English, kinakausap ko siyang English, wala, biglang Bila siyang lumaylo. Natatakot sila, Kaya kahit papaano, magaling pa rin talaga tayong Pinoy. Doon, Kasi kahit papaano, kaya natin aralin na normal yung English. Kasi kumbaga parang secondary language na natin yan eh. Kumbaga para makakommunicate nagbunga tayo yung sa ibang discrimination natin eh. Parang, hindi ka marunong mag-English, bobo ka. Parang nagbubunga sa'yo pagdating doon. Kasi tayo, parang kahit anong trabaho, misa pa nga, pag nakita tayo foreigner, pipilitin pa natin kausapin yun eh. Di ba? Trying hard. Kasi trying hard ang Parang Pinoy. natutuwa pa nga tayo, kumausap nga ako nito para ma-practice ko yung baong ko rito, di ba? Ganun eh. Kita ko, pag may mga ganun din, kunyari, sa mga okasyon, tapos may ibang lahi, parang gusto ko siya kinakausap, hindi ako nahiya na, parang gusto ko makausap to, para ma-practice ko. Kasi ito, hindi ako di-discriminate nito nga kausapin ko na to eh. Kasi hindi, alam yung mga ibang lahi, kahit alam nila na parang hindi ka, ganun kapasok yung grammar mo sinasabi. As long as naiintindihan niya yung sinasabi mo na pasok. English naman, malinaw. Kahit hindi yun yung agad yung pinupunto mo. Siya na bahala umintindi. Kaya nga. So, parang gano'n ka rin. Pag Pinoy ka, nandun ka sa Thailand, kung magaling ka English, tas yung Thailand, basic yung English, naintindihan mo naman siya, edi okay lang sa'yo. Di ba? Ganun lang naman eh. Pero doon ko nalaman yung level, tol. Pag medyo mataas yung trabaho mo, medyo dapat magaling ka sa English. Dito kasi, di ba, kahit janitor, o baka minsan mas magaling pa mag-English yun dun sa nasa frontis eh. Di ba, minsan ganun dito sa Pinas, minsan talagang pinalad lang yung buhay, walang backer, walang ganto, kaya ganun na Dito sa atin, kahit janitor, construction nga, marunong mag-English, di ba? Yun na nga. Oy, bumawi kami ang mga Pinoy ganyan ang Pinoy, trying hard. Yun naman ang advantage ng Pinoy. Trying hard, malakas ang loob. Lahat itatry. Yun na maganda sa Pinoy. Kasi minsan, siguro doon, kaya pag halimbawa doon, janitor doon, hindi na marunong mag-English, di na kasi tinatry. Parang, di okay na, janitor na lang ako. Dito hindi. Kumbaga sa atin kasi para pang Pinoy kasi para yabangan eh. Kumbaga mayabang yan eh. Kumbaga hindi papatalo. Parang gano'n. Talagang lang. Susubukin na kahit hindi. Yung iba nga, di ba? Mga Pinoy, kahit alam nila sa sarili nila hindi sila marunong mag-English. Try. At least mag-try, di ba? Totoo. Doon mo naman mapapractice kasi yun eh. Yung every sabi natin salita mo. Every may nakakausap kang ganun. Kukunti-kunti makukuha mo yun eh. Parang pumunta sa probinsya. Yung yung batang tinanong mo doon sa Taiwan. Ay, oo. Di ba, yung first time namin mag-train,
Lap trip din yan. yun Lap yung trip din time, yan. wala kami idea kung paano ba talaga, ganyan. Kasi meron kami in-avail doon na fan pass na unlimited siya sa train, itatap mo lang, ganyan. Di tinry namin. Parang labasan nila sa school Ang dami mga estudyante. Pero siya yung nag-iisang babae doon na nilapitan ko, sabi. Di in English. Excuse me, sabi ko, do you know where's the ganito ganyan yung lugar? Tapos hawak niya yung phone niya. Habang nag-explain siya, nanginginig. Oo, Nanginginig siya. Sa amin talagang, iniintindi ko na lang. Mga edad, mga... Bata pa. Siguro mga 16, 17, no? 15. Mga ganyan, 15, 16. Oo. Ang babae. Parang natatakot ako sa kanya, para sa kanya, kasi baka akala niya, stranger, kasi baka anong gawin sa kanya. Pero, nakikita ko yung effort niya, na gusto niyang tumulong, na ganyan. Hanggang sasabi ko, ayoko na, kahit naintindihan ko naman siya, okay na, na-gets ko na. Na parang sabi, okay, kinat ko na yun. Sabi, okay, thank you. Kasi sobrang nanginig niya talaga. Dito na. Ayun daw yung train. Sakay kami. Puta, pag sakay namin, pre. Unang iniintindi ko Kasi meron sila doon blue, red, brown. Yun yung mga line. Itong brown, papunta to dito sa mga to. Itong green, papunta to dito. Tapos biglang magkakaroon siya ng connecting sa part na to, connecting sa part na to. Kung para sa papunta doon. Sakay kami. Puta, pag sakay pala. Puta na, mali. Ay, pabaligtad tayo. Doon dapat tayo sa kabila. Buti na lang yung pan pass. Anli. So, baba kami sa unang station. Ngayon, pagbaba namin, lakad kami, saan bababa rito? Ngayon, nagtanong ako sa may parang guard. Parang ng train. Sabi, anong tawag dito? Kinausap ko siya. Bilang nagot ako, may gumanon sa likod ko. Yung pala, gusto niya siya mag-assist sa akin. Ibang tao. Parang, blue line daw. Ngayon, nung sinabi blue line, inaral ko na yung mapa. Ay, alam ko na. Sabi ko, ito pala yun. Susundan lang natin kung, halimbawa, itong green, didikit dun sa blue. Dun tayo bababa. Para maging blue na tayo. Oo. Ang ganda to, pre. Sarap mag-trip. Punta ka tayo sa green. Pagpunta ng green, lilibutin mo yung buong green. Oo, sarap mag-trip dun. Bawat lugar yun, yung may kulay na yun na line na yun, lugar yun. Lugar, oo. Bababa ka naman para sa... Kung ano yung dinadaanan niya. Oo. Maganda nga magkaroon to sa Pilipinas nun Promise, pag nagkaroon din sa Pilipinas, wala na ganong magsasasakyan. Oo. Pero, ganda nun. Yung maganda kasi malalaman mo kung walking distance na lang ba o kailangan mong biyahin. Mga ganun. Yun ba yun? Hindi, parang ano siya. O biyahe talaga siya? Biyahe, malayo-layo din. Kumbaga yung lahat ng Train line station. na siya, parang istasyon-istasyon. Oo, station. Okay. Kunyari, itong blue lane. Mula Manila to Pampanga. Tapos, yung magmi-meet si green tsaka si blue dito sa Las Piñas. Papunta naman to si green, Laguna. Okay. Okay, gets? Parang gano'n siya. Pero itong si blue, papunta siyang, palagay mong Pakabite. Pero may magmi-meet na part, Las Piñas. Bababa ka sa Las Piñas para makapunta ka ng green. Nandun lang din. Lalakarin mo lang, di ka nalalabas sa kalsada. Lalakarin mo lang siya. Paglakad mo, nandun ka na sa green. Tapos, papunta ng Laguna yon. Ganun. Sa atin. LRT, di ba? Ay, LRT, MRT. Line 1, line 2. Eh, Line kasi sa atin MRT tsaka LRT yun, di ba? Hindi, sa LRT kasi may matinatawag pang line Line 1, line 2. MRT. LRT. Di ba? Buendia to Monumento lang yun? Marami LRT. Maraming line. Line 2. LRT. Palibasa hindi na tayo sumasakay. Hindi kasi, Pero hindi kulay. Oo nga, hindi. Ang ibig ko sabihin kasi, di ba? kahit ako hindi ko madalas din akong sumasakay 20? Hindi kasi dati nabutan ko lang tol, pagbaba mo ng TAF, yun na yung LRT. Isa lang. Ang connected lang, yun. ang connecting lang sa MRT. Di ba sa Buendia? Buendia ba yun? O basta alam ko Buendia yun Pagdating mo ng Buendia, connected na siya sa MRT, pa EDSA. Oo, yun. Oo, yun ang alam ko Meron pa, yung sa LRT1 tsaka LRT2. Bakit hindi ko nabutan yun Hindi naman kasi tayo pumupunta ng mga ganun lugar LRT1, may parang dire-diretso siya. Yung LRT1, may parang dire-diretso siya simula Baclaran.
Tapos hanggang doon sa malayo. Oo. No. Tapos parang hihinto ka sa Carriedo, ganun. Papunta ka na ng Antipolo. Kasi gano'n kasi si ano yung Kabisado eh. ano kasi yung ano eh. Bagong yung unlock partner ko bagong eh. unlock pa lang din. Hindi ko Na-unlock ko naabutan yan. yan, tol, siguro. Ako, Legit. Bago pa? ano, sa- Mukhang bago pa yung train. Mukhang Kung bago-bago papuntang pa. Antipolo. Mukhang bago-bago pa. Ay, Oh, meron pa. Hindi, yung meron na dyan sa ano, magkakaroon dito sa Las Piñas Station. Oo, di ba? LRT. Tapos papunta ng ano. Sagad yung monumento. Sagad yun. Tapos pwede kang huminto nga dun sa ano. Carriedo. Tapos pupunta naman ng Antipolo. Kasi ang sinasakyan kasi lang nan dati, PNR. Yung pag ay, sabi, pati Visoria. ayan. Yun yung ano. Oy guys, sumakay kami ni best friend ng ano ng mga LRT at ito na lang lately hindi na. Hindi kasi sumasakay lang tayo nung kumbukumpit tayo eh. Oo, mga ganun-ganun lang eh. Tapos yung nag-GMA. Oo, GMA. MRT Pag may yun. mga show, mga Oo, ganyan. May mga showbiz na, guys. Live show. Pag may mga live Ay, show. sa mga kami- nagtatanong, gusto kami nagkakilala ni Sep. Mamaya pag-usapan natin sa round 3 yan. Para maiba naman. Kasi yung travel namin masyado pang mahaba yan. Pag-usapan natin yung kasama nagkakilala ni Sep. Pero yun, may oras pa ba? So nagkakilala kami sa sayaw. So yan, para malaman din itong dalawa. Kasi itong dalawa, panigurado, hindi pa nila alam yung buod ng pagkakilala na namin ni Sep. Paano kami nagbuod dun sa grupo namin dati, ganon. So yun, pag-usapan natin yung mamaya. So tapusin natin yung muna yung about sa LRT. So yung sa LRT pala, tingin mo bago lang yung line na sinasabi mo pa, Antipolo? Bago lang, ang lakas ng aircon eh. Malamig eh. Yung sara ng pinto, di malakas. Yung LRT na simula sa Baclaran, ang medyo mahina Mas yung malakas aircon yung sara, eh. bagag. Pero nung pag ano na, doon na simula sa Carriedo, papunta na ng Bago nga Antipolo. lang Bago lang yung ano. Ay, yung papunta bagon. dito tol sa ano, Sukat. Bago yun. Line 1 yan. Line 1 yun. So yung Baclaran, Di ba may... sagad na hanggang Sukat yun. Hanggang Sukat, ang pinakadulo Sagad niya. na yun. Sa ngayon. Tapos ang sunod na nun, dito sa atin, sa Las Piñas. Piñas. Taka na, di traffic na naman yun. Gagawin na naman. Di ko alam saan banda, bandang sa Pote ata. Sa ere. Station, no. Nakita ko sa ere kayo, Willy ba na? Oo, nga Oo, Cavite yun. Connect ng Cavite. Connect ng baha. Galing ah, may ganun na pala, no? Oo, yun nga. Hindi Yun ko yung alam project na ano eh. Bawas sa ano sa... Pero ang ibang tanong, ano. bakit nagkaroon na ng ganun? Grabe pa rin yung traffic, Traffic. no? Daming ano eh. Kasi Kuha tol, na sasakyan kasi eh. tol, hindi man sa pag-ano sa Taiwan, 4 na lane, may island pa yun ha. 4, island, 4. Taka na mas marami yung ano, daanan sa sasakyan. Kaysa sasakyan. Parang gusto mo magtawag sa Pinas, oy, lagay nyo dito yung mga ote nyo. Meron doon. Walang dumadaan, tol. Oh, Dalawang blanco. blanco. Baka yun yung kulang talaga sa atin, no? Yung highway, mga daanan. Hindi, ano yun eh, parang ang dating niya, BGC ba ay? Parang ganun. Oh, hindi, parang Quiapo. Quiapo kasi Quiapo. yung, oh, Tas ganun yung daanan mga nila? shop eh, parang Quiapo eh. Ang lalaki, parang eh. Kaya pag tumawid ka, mapapatakbo kasi nakita mo 30, di ba? Parang 5 na, nandun ka pa rin sa bandang gitna. Ang layo ng tatawirin mo. Hindi ka pwedeng chumil dun. Talagang mapapatakbo ka ng ano. Kasi may pag-uusapan pa dyan eh. Sa Taiwan, madami pa sa susunod na podcast na lang. Yung gimmick pa namin. At nga, actually, may skip na ako ng Taiwan kasi nung Thailand pa lang, ang dami na eh. So, singit-singit na lang natin. Yan. Huwag na tayo magbuo ng shit. So, ano mga tayo, third quarter? May aabangan lang kaming order. May ano tayong pulutan para marinig niyo yung Food muya trip. namin. Magana tayo, Asmir. Oh, sige, inuman na lang muna. Ay, inuman. Ano naman tayo? Water. So, yun lang guys. Third quarter tayo, ha? Brr. Third quarter na guys. So nakita nyo,
Medyo dumumi yung ano natin. Nagkaroon tayo ng pagkain. Yun, pag-usapan natin yung kung paano kami nagkakilala ni Joseph. Yan, para may idea lang kayo guys, lalo na sa mga naka-follow kay Kako TV. Kung ano ka dati. Kung ano ko dati. So, pumasok ako sa... kinuha ko ni Quedlan. Gusto ko rin podcast si Quedlan eh. Sa Fusion. Yan, kasi dati ako, hindi interactive voice pa eh, yung simple expression, no? Ang ganda ng pangalan, di ba? Shoutout sa inyo, Anjo, ayan. So, kinuha ko ni Quedlan, gusto ko ipasok sa Fusion. So, nakita ko pa si Sep noon, doon sa rooftop yun tol eh. Sa may Barrio Hall. Okay. Nakita ko si Sep doon, ganyan, no? Nagpapagupit. Tayo na pagupitan dyan, Kuya Efren ba yun? Ako, doon ako nagpapagupit. Oo, Kuya Doon ako Efren. nagpapagupit. Pagupit- Laban namin sa... Akan mo sa ponde. Ano ba to? Ano ka niyan? Tomas Morato. Turbo? Hindi, Fusion na ako noon. Fusion ka na. no? Oo, kasi nalagas na nga yung turbo eh. Okay. So, nag-fusion. So, nakita ko si Sep doon, nagpapagupit na ganun. Sabi ko, sino to? Mag-practice kami magpapagupit. Ako, tinuturuan na ako lang, parang mafia to, Kasi, singkit pa, tas, di ba? So, papagupit siya. Tas, hindi ko na nga rin alam paano kita inahaya sa munisip. Basta nakasayaw na ako ng fusion. Hindi ako alam ko yan. Nag-atmosphere kami. Tas, ang uli ko na naalala kung paano ko naging kaklose si Sep. Naghanap ako ng agrupo ko kasi gusto ko nang bumukod sa fusion. Ay, hindi pa pala. Naging fusion pala talaga tayo. Fusion muna tayo. Tagal na kasi. Magkasayawan pa tayo. Hindi, paano tayo nagkaroon ng usap? Naalala mo Kasi ako ba? ng ganito. Yung fusion tayo, nagkaroon tayo ng talagang nagkakonekta tayo nung nagyaya kang mag-gym kay Kuya Edlan. Gym? Oo, gym. Oo nga. Tapos, niyaya ako ni Kuya Edlan sa inyo. Tapos, Kasi may gym hanggang ako doon. tapos lumalabas na tayo. Pumunta pa tayo ng Manuela. Iba-ibang gym pinupunta natin eh. So, yun yung unang start na nagkaroon tayo ng communication. Sa gym. Ayun, so nag-gym pala kami ni Sep. Ayun. Kaya, Doon pala kami kaya pala kami close ni Sep. kay Kuya Edlan din. Kasi Kuya Dlan, ako, si Sep, magkasama nag-gym. Paganda kami katawan eh. So, sayaw na kami fusion, sayaw. So, pares ata tayo na umay, no? Naumay kasi tayo sa pyesa. Lagi tayong hindi kasama sa mga big show nila. Oo, tapos pag pyesa, Oo. yun palagi. no? Kumbaga tayo kasi, takaw tayo sa sayaw. Kasi syempre tayo, Bata pa tayo hindi na. naman tayo 3D. Yung may grupo kasi nun na 3D, yung kay Trade XL. connection ba yun? Oo, kay 3D. Basta yung Basta Jabba Walkies. kasi may grupo kami na yung iba doon, may iba pang grupo. Tapos kami nila Sep, yun lang yung grupo namin. So yung sinasabi ni Sep na takaw, gusto namin sumayaw ng maraming beses. Oo, kasi nasimulan natin yun. Kumbaga straight tayo. Parang Puro sa champion kami, guys. Hindi, kasi isang linggo yata. 4 na sayaw. 4, 5. Minsan nga, na-straight namin isang buong linggo. May competition kami, lumalaban kami ng barangay. Kaya kumbaga, ang nangyari, yung sayaw sa amin, trabaho yun. Trabaho. Walang palya. May mga piyesa kaming baon na ito, sasayawin natin sa ganito. Talaga may hakot kaming pera. Hindi pwedeng wala. Tapos Malaki. yung parang sunod na rin yung talo kasi nga di tayo nagpapalit ng pesa. Oo. Yun na. Nakakaroon na ng talo, kumbaga parang lumaylo din sila kasi syempre, hindi naman namin din sila masisisi na mas makikitain sila doon kasi show nga yun eh. show Yung may mga show nila na sa labas na. Kasi may partner sila si EXL, backup dancer sila nun. So nagsho-show sila doon, mas pera nga. No? May pinahawak sa akin si Kuya Edlan na isang grupo. Yun sila Lawrence. Beatbox. Beatbox sila Eric. Yan sila Eric. Yun yung beatbox. Pinahawak sa akin yun. Nabuwag yun. Pero kuya pa rin nila ako, parang ipapaturo pa rin sila sa akin, ganun. Then, sabi ko, tara, buo tayo ng ano. Ganun ako eh. Ewan ko, ba't ganun ako, parang hindi ako namimili ng, kunyari, ito dati mga bata ko lang, di ko pwede maging kagrupo yan. Hindi, umaga wala akong ganung ego. Umaga, hindi, okay lang yan, basta may tiwala sa akin, sama-sama tayo. Ganun. So, parang ganung ata kita inaya nun eh. Hindi, kumbaga, Munisim, di ba? ang nangyari, may competition tayong sasalihan. Itong Atmo. Kasi yung Fusion, kasali na sila eh. Yung Babes ba yun? Fusion Babes. Sumali na sila. So, kailangan ng ibang pangalan. Ah. Pero, syempre, representative tayo. Dahil tayo nga lang yung, hindi ko alam kung ano pinag-usapan nyo kay Lance, pero sa'yo nang galing na
buo tayo ng grupo. Oo, buo tayo grupo. Kasi dapat may mga fusion nga din tayong isasama, nga lang di pumunta. Kaya no Kaya tayo choice yung mga bata. Sila Oo, Arvin sila lagi present. Tayo yung nakabuo. Ayun, tayo yung nakabuo. Nila Paul, yung mga bata. Ako, tayong dalawa lang yung fusion. Ilan talaga kayo sa Munisim? Original talaga. Original. Si Jay, si Paul, si Arvin, si Lawrence. Ako, ikaw. 6 nga. 6. Kaya yung formation natin nun, labas-pasok eh. Oo, labas-pasok. Partner. Yun, tapos, ako ba nag-oreo nun, no? Nung umpisa, Oo. tapos sunod, natuto na sila Lawrence kayo, bumuo na tayo ng kanya-kanyang porte. So, doon na naging journey namin nila Seb. Siyempre, may mga trippings, kung ano-ano. Tapos, pero talagang, kami, brothers kami tol. Ang sarap mag-practice kasi, ang ginagawa namin, pag nagpa-practice kami, doon din kami kumakain. Kaya para kami baon. family talaga. Hindi kami pwedeng hindi Siya kasi magkakain. nagpasimuno na syempre naiiya din naman siya. Nagigets ko naman yung dati. Siya pupunta sa kanila, tatawagin siya. Josh, kakain na. Kami hindi pa kumakain. Siya, makakakain siya. Kami maghihintay na makatapos siya. Kami kakain pa kami pagkatapos. Kaya sabi niya, Tol, sa susunod magbaon kayo para sabay-sabay tayo kakain. Kaya pag kakain siya, ang gagawin niya, ilalabas niya yung kakain niya. Alam naman pakainin niyo pa kami. Diba? Wala rin ako nun eh. Oo. So, Kaya, nangyari, may baon kami. Pag tinawag na siya, tol, kain na tayo. Kunyari, pagkain naman sa kanila. Lalabas niya, may isi-share niya, hindi yung 6 kami dun sa isang plato, di ba? minsan pag may sobra, Yun. tas meron time, pag sa amin magpa-practice, ambagan tayo, bili tayo ng kangkong, tas Lulutuin. lulutuin. Adobong kangkong na may giniling, ganun. Kaya Ganun sardinas. Wala, kanya-kanya luto, ganun. Ang lupit, yun yung masarap sa Munisim kasi talagang brothers talaga eh. Kaya, ewan ko, ba't ano nangyari ngayon? Parang sasayaw lang talaga pala. Ewan ko, parang sasayaw lang din eh, no? Doon lang tayo talaga naging fit. Naging fit na magkakasama, no? Pero, ang sarap kasi, parang, pag pumupunta ka doon, problemado ka, puta, tawa ka. Oo, tas kahit wala kang ulam, wala kang dalang ulam. Kasi yung grupo kasama ka. namin may kanya-kanyang talent dyan eh. Meron dyan yung pikon, merong magaling mang asar, meron yung may magaling din maganda kausap, seryoso kausap. Yung mga ganun. Halo-halo eh. Hindi kami magkakaparehas. Kaya lahat kami parang may mga kanya-kanyang kakayanan. Kaya hindi boring. Tsaka laging yung sa tuksuhan, yung wala naman yung pikon, merong pikon kaya nakakatawa, may pikon, pero hindi naman yung nagkakapikunan. Pero yung yung nagkaaway, ganun, hindi naman. yung, di ba, anong nangyari kasi parang nagpasya na sila, ako yung maging leader, tapos si Sep yung, ako yung leader kasi na masakit mangumpronta. Sabi ko, Sep, ikaw na yung, anong tawag ko sa'yo dati doon? Second demotion. Hindi, parang, Assistant. hindi assistant eh. Hindi, parang taga, Hindi ko matandaan yan. oo nga, basta taga sermon. Kunyari, Sep, sermonan mo nga. Magsisermon nun. Tapos, Hindi kasi sila sanay na na kumbaga na nagagalit ka. Hindi naman galit. I mean, hindi sila parang hindi mo sila mapagsabihan na susunod agad sila. meron din walkout na lang ako eh. Oo. Kasi may, Dinadamdam niya yung kumbaga parang misinterpret din dati ni Josh yung mga sagutan ng mga bata. Ganun. Kasi meron time na kakasayaw lang namin ng pesa, di ba? Biglang pagka-practice, ito, baguhin natin to, May sumagot, Uy, babaguhin na naman. Wala tayo na master. Hindi kasi sila nawawalan ng reason, kaya doon, kapag hindi ka marunong mag-take, mapipikon ka agad eh. Kasi parang sabi ko, Lagi sila may sabi ko, hindi, ayaw nyo ba nun? I-improve natin yung pangit. Sabi ko gano'n, ganyan. O sige, kayo na lang sumayaw. Ako talaga ako. Oo. Kasi parang ikaw na nga nagtuturo. Di sana. Mm. Di ikaw na lang. Sige, ikaw gumawa na ng Kasi tol, Parang hindi pa ano na ako kung ako na gumagawa ng music, ako pa nagmamarket sa amin. Kasi nga, minsan pag may kailangan ng pera, tara, tayo, ako lang isip nung parang 3 days workshop eh. Gawa kaming promotional video. Tol, doon talaga sa sayo ko natutunan mag-market. Kasi, tapos yung peperahin pa namin, pang sayaw lang yun. Hindi pa iikot yun, sa sayaw lang yan. Hindi ikot Di yun. tsaka ginawa natin yun, di ba, para sa kanila din. Kasi yung iba sa atin, walang kakayanan. Wala talaga. Wala talagang kakayanan mag-costume. Kaysa naman nabigyan namin ng
parang gawing tamad. Kumbaga, syempre sa amin, mabigat din nung time na yun. Kasi wala rin naman kami mga trabaho eh. Diba? Lalo na siya, maaga nagkaanak. Diba? May sinusustenton. Ako nung time na yun, ko parang humihingi pa lang din ako sa magulang. Swerte na kami pag nagkakaroon kami ng show. Yung mga turo ng sayaw, yung mga kanya-kanya namin. Swerte na kami. Doon kami nagkakapera. Yung kuning kami ng mga VTR, mga commercial. Doon kami nagkakapera. Pero hindi naman yun araw-araw. Sa MOA, no? Oo. Yung ikot. Once in a blue moon. Pero grabe naman namin paghirapan yung sayaw na yun. Tayo na. Tapos yun, grabe rin sacrifice namin. Lalo na ako nung nagkaanak, yung police alarm dito na mga anak kay Lucas. Di punta laing in, no? Pagbalik galing Casimiro. Traffic light lang. Pinuksan ko yung pinto ni Papa. Kasi may practice eh. Kasi nga, hindi siya natuloy mga anak eh. Parang, bewang ko, nanakit lang ganyan. Pa, may practice ako. Diretso lang. Tangina mo talaga. Sabi sa akin, no, pang makakanak na asawa mo. Tapos yung pag-uwi ko nun, yun na, pumutok na panabigan niya. Tapos, diretso ng anak na kay Lucas. Yun, grabe. Kaya sabi ko sa kanila nun, Ano namin tangke yun? ang... May competition kami. Yun nga, tapos ako lang nagtuturo. Ako parang ako lang nasa harap nila. Hindi talaga ako sasayaw. Kasi yun nga, nakabuhanan na nga ni March. Kami, WSB. Oo, WSB namin. World Supremacy Battle. Malaking event yun. Yun, buti nga yung mga bata na yun, nakapag-Australia, nakapag-Thailand. Kung kailan, yun yung pangarap ko dati. Una. Sabi ko, bago ako tumigil magsayaw, kumbaga makasayaw man lang sa ibang bansa. Yung pala, ako lang siguro yung malas sa group. Nung wala na ako, Ako rin eh, yun wala na ako, nung wala na nakapag-Thailand ako, na sila. tayo na sunod-sunod yung nakapag-Australia sila. Hindi, siguro tayo yung pigil. Kasi marunong tayo makak ng pera eh. Naisip natin, Thailand pa ba tayo? Gagastos lang tayo dyan. Sila kasi, bata pa, di, kahit dito natin lahat gastusin. Tingin ko kami pigil. Siguro, kumbaga kumbaga nung time gusto din naman natin eh. Gusto din naman natin makalis, hindi lang binibigay sa amin. Sila, sumubok lang na sila ng sumubok. Kumbaga, dun sila, kasi kami dati, parang bago kami magdesisyon, parang bago namin, pinag-iisipan namin na ganito, ganyan. Siyempre dahil, hindi naman lahat kaya mag-provide sa amin. Ewan ko, nung time na sila, Kaya nila yun, doon lang ako nagtataka. Kumbaga, nung time na yon parang halos parang sila gipit. Nag-grow lang. Matagal na pa. nag-grow na rin. Nag-grow kasi nagkaroon din sila mga kanya-kanyang mga kung ano mga... Shoutout mo ni Isim. Ang pinakamalupit na last na pagkasama namin nung Christmas party. Yung dun sa, Azur. Iba pa yun. Mas solid yung Tortorizur. Yung huling banding natin na marami. Ang sinasabi mo? Oh, yung Azur. Yung Azur pala, Tortorizur tuloy yung na matindi. Oo. Kasi yun, patingi-tingi na eh. Wala na. Nung munisip na yun, kumpleto talaga as in. Tapos Yun tayo ang trip namin guys, kami? Ano ba yung trip natin nun? Formal outfit. Corporate. Corporate outfit. Sa SNR pa ako nagtatrabaho noon. SNR. So yun lang, yun doon kami nagkakilala ni Sep. Ilang oras na yan? 13. Kasi pag kwento namin yung guys, abutin tayo mga 8 years. Sa dami. So yun, skip na tayo doon kasi may gusto lang din na ikwento ni Joseph yung pinasok niyang business. So para malaman nyo rin kung, kasi ibang business to guys, kasi sanay naman kayo sa akin ng business vape, damit. Ito hindi ko pa natatry kasi talagang siya nagkaroon ng store ng food and beverage. Tama ba? Food and beverage na tawag doon no? Milk tea. May burger eh. So nag-milk tea shop siya. So yan, yung si Sep magkwento. Saan nagsimula, tol? Yung business namin. Business mo. Hindi kay shout out kay Aldrin. Yan. Partner ko yan. Kumpare ko ring buo. Kaya Yun. Si Aldrin, kilala mo naman siya, diba? Kay James Reed. Si Aldrin, siya, kumbaga, nung time na pandemic, di ba? Pandemic. Ako, may mga nakakausap na rin ako sobrang tulong talaga sa akin ng pandemic kasi doon ako nag-mature talaga eh. Kumbaga, nung nakapagmuni-muni ako ng sarili ko, doon ako nakapag-isip na kailangan ganito na ako. Pagkatapos itong pandemic nito, bawi ako sa sarili ko. Kasi dati ang isip ko lang eh, lumabas, uminom, yun. Di yun, nag-uusap kami ni Aldrin madalas. Sabi niya, nung time na yun, sabi niya, punta ako dyan sa inyo. Usap tayo negosyo. Kasi sabi niya sa akin, may naisip ka negosyo. Sabi ko, may mga nag-aalok sa akin, pero pinag-iisipan ko pa kung paano eh. Kasi sabi ko, ayoko naman biglain eh. Mga kakilala, sabi niya gano'n. Punta ako dyan, di inuman kami. Inuman namin, yun nga, nabanggit niya na anong negosyo. Pinasok ko agad yung
milk tea niya. Wala nang para-tsada. Kumbaga, make story short, marami pa kayong pinag-usapan kung anong negosyo. Yun yung naisip ko na magko-connecta kami. Na siya, build niya na yun eh. Kumbaga, ayos niya Tapos na yun. ikaw may alam ka rin Oo. sa... Kumbaga, ang ginawa na lang namin, di yun, execute na namin. Mga ilang days, paikliin na natin, na-execute na namin. Di, pagka-execute namin, yun, inaral ko lang. Wala talaga akong idea pero syempre, may background ako pagdating sa mga ganyang beverages. Kasi, HRM graduate nga ako. Kumbaga, may idea ako pagdating sa ganun. So, nakuha ko, mga ilang days lang, yun. Di na-execute Gano'ng kahirap namin. to? Si Aldrin tapos na HRM? Hindi. Tanong ko lang. Gano'ng kahirap yung part na nakipag-partner ka na ikaw yung tapos? Sa part na... Hindi, wala naman. Kasi sa akin parang nung umpisa, ako pa nga yung nag-aano sa kanya kasi siya yung may alam eh. So, iba pa rin talaga yung experience versus sana Kasi pag-aralan lang. natapos niya na yun eh. Kumbaga siya, pinag-aralan niya rin yun. Oo. Pinag-aralan niya rin kung paano timplahin yung milk tea. Oo. Yung paano yung proseso sa kanya. Kumbaga pagdating ko dun sa kanya, yung supplier, okay na, planchado na. Ang kailangan lang namin is ma-execute yung mismong physical store. Okay. Yun, physical store. Planchado na yung mga menu, ganun. Okay na. Hindi, ayos na. kumbaga lang namin, inayos lang namin. Pero dati pa rin eh. Kumbaga, Yung galing sa kanya, yun na galing yung sa kanya, apply. Okay. yun lang rin yun eh. Kumbaga, dinagdagan ko na lang nung runaway na siya. Kung tumatakbo na siya. Yun, ang baga sa akin, maganda din. Maganda. Ano bang kailangan ko sagutin na? Sa pinagdaanan mo dun sa simula ng milk tea, ano yung natutunan mo bago pala ma-open? Ano yung parang na-benefit mo agad? Na nakikita mo? Hindi about Na money. benefit? Oo. Hindi about Yung money. benefit na nakuha ko about daw nung pinaplanning pa lang namin yung O yung nung natayo nyo na? yung natayo na namin. Wala, parang mas ako. Wala tuloy. Marami pala. Kumbaga, na-improve ko yung sarili ko, na-matured ko. Kumbaga, yung mga dating hindi ko naiisip, yun na naglalaro. Yun yung umabot na parang, totoo pala yun. Pag nasobrahan ka sa pag-iisip, kumbaga hindi din maganda. May tinamaan ako ng kung ano-ano. Parang stress ata tawag. Stress. Basta nagkasakit ako noon bago nung namin, grand opening namin. Kasi parang mayroon akong gustong mangyari na Magawa. na parang hindi ako satisfied, parang ganon. Perfect na. Parang ang dami kong idea, ang daming idea ang pumapasok sa akin, pero parang hindi ako nakakontento ma-execute. Basta yun lang yung naranasan ko na parang na-stress ako na hindi naman dapat. Siguro dahil lang sa thank you din kasi na-boost eh. Kumbaga, hindi ko na-practice ko yung sarili ko na kailangan pala ganun. I-manage mo lang dapat yung mga plannings mo. Kasi starting pa lang ako ng business. Diba? First time ko magne-negosyo ng time na yun eh. Nang ganung kalaki. Lagi ako nag-iisip ng walang oras na hindi ako nag-iisip ng yung ikagaganda ng shop ko. Minuto yata, basta may libre akong oras. Wala na akong oras mag-cellphone nun. Magsi-cellphone na lang ako pag may hindi. Hindi kasi nakita ko siya tol eh. Talagang gusto niya pambuhayan yung shop no. Kasi nag-iyaw ka pa nun eh. Di ba nag-iyaw ka pa nun? Hindi, planning pa rin namin. Kay Aldrin pa rin naman yun. Kay Aldrin pa rin yung iyaw. Pa rin naman kami. Sa kanya pa rin idea yun. Inan niya lang sa akin na. Kasi sabi niya, magdagdag kaya tayo. Kay Aldrin yun, yung ano ba yung Pangalan ng iyaw? kabit ni Mang yung meron siyang kagaya na na barbecuean sa Beef Almansa. Ano yan? Mang Raul. Kabit ni Mang Raul. Kaya doon pa lang sa tagline, kumbaga doon kami kumbaga nakilala. Okay din. Kumbaga doon naman, tao. Nagkulang kami sa, wala kaming makuha. Ang hirap din kumuha pala ng tigil. Mahirap. Demanding na din yung mga tao kahit bigyan mo ng sahod. Parang, ang gusto, parang gusto nila dun sa milk tea yan, ipuno na nung time na yon, puno na kasi yung sa milk tea yan kasi ilan na yung tao doon eh. Dalawa na talagang permanent doon. Meron pa akong backup na isa. Yung si Ivan nga. Yung benefit yung benefit sa akin na nakuha ko is yun, nag-grow ako, mas napalawak ko yung idea,
idea ko sa sarili ko na mas kaya ko pa pala yung gantong bagay. Ah. Na kaya ko pala to na hindi kagaya nung dati na parang inom lang. Nasa isip ko lang talaga dati mag-happenings. Di ba? Naalala mo naman ako. Saya-saya lang. Wala akong bukang bibig kundi parang happenings. Parang Hindi dito. guys, alam nyo meron time na, syempre nasa tutok na ako sa business ko kasi ako na unang mag-business kaysa kay Sep eh. So may time nung mga part na pagkausap ko siya, wala, puro happenings yung niya, yung buwang bibig niya, share niya. Parang ako ngayon sa akin kasi, syempre dahil nga nakapokus ako sa negosyo, doon ako boring. Ngayon siya naman boring sa akin kasi puro business naman yung atake ko. Kaya doon kami parang ang tagal namin din nagkita. Kasi, pero nagchat-chat kami niyan, tol, kahit naman din tayo nakikita, mag-best friend naman din tayo. Ganun pa rin. Special occasion na lang. Kunyari, birthday mo. Birthday. Pero para pag Birthday ko. nagkita kami, yung kahapon lang kami din nagkita. Pero taon na. Minsan ganun. So doon namin napatunayan na ganun pala talaga pag sinabing mag-best friend na hindi po mag-best friend. Laging damay. Hindi naman sa laging hindi. May mga part kasi na hindi ko na kailangan sabihin sa kanya, hindi niya na kailangan sabihin sa akin. Kasi nandun na rin yung tiwala eh. So, ganun na lang. Kaya nung nag-business siya, nung pagpunta ulit dun sa milk tea nila, yun, nang sarap na kausap kasi puta match na kami. Oo, parang pares na kami na pinag-uusapan. Oo. So, tol, ito pa. Last question ko dyan about sa milk tea. Di ba, nagsara siya? Oo. Kailan ng time para masabi mong ayaw mo na, ginibig? Kasi nakita ko, di ba, binuhay mo pa siya, ginawa pa ng mga promo. Sa akin, kaya ginibab ko na kasi hirap na ako eh. Okay. Kumbaga may trabaho din kasi Pero di ako ba eh. sinasabi ng iba, okay, may trabaho. Oo. Okay. Pero kung wala naman akong trabaho, lalaban ko yun ng ako lang. okay. Oo, kumbaga wala akong... Kumbaga nakita mo na may mas opportunity ka naman dito sa work. Kaysa masayang yung oras may, mo. may nasasagasaan na kasi ako eh, na ibang trabaho. Kaya hindi ko na kayang mag-sacrifice pa. Kasi nung una, nagsasacrifice ako. Kasi pag bagong tao, syempre bago ko iwan yan, tuturuan ko yun 1 linggo. 1 linggo yan, straight yan. Kahit alam ko, thank you na nga rin dun sa mga naging tao kasi yung tao ko last, kasi ang bilis naman niya natuto. Nung kapalit ng mga analyst. Kasi yung tao kong huli, hindi ko naman kayang ibigay yung demand niya. Ang layo niya eh. Sinasahod nyo na nun sa akin, 500 kulang pa rin. Kasi pamasahe niya. Tapos, libre naman pagkain niya. Libre naman. Yun nga lang, nasusort. Kumbaga, hindi ko naman kayang taasan agad na ganun pala yung kinikita. Ako naman yung malulugi. So, binalance ko lang. So, yun, hindi kami nagkasundo. Kasi, syempre, naintindihan ko din naman yung tao na may pamilya eh. May pamilya siyang binubuhay eh. Hindi sapat yung 500 na sinasahod niya sa pamilya. Kasi pamasahe, ganun. Ang hirap eh, no? Kulang talaga. Di sabi ko, yun, no choice ako. Di, mukha ng bagong tao. Yun, yung uling tao ko, yung time na yun, di din, siguro, mga 15 days, mga ganun, kalahating buwan. Di rin, tumagal. Siyempre, may, problema, di naman nawawala yung ganun eh. Bigla nawala, yun parang, sa akin, kumbaga parang hindi parang doon ako sumuko nung pahanap na naman ako. Masasagasaan ko na may trabaho. Actually, yan ang hindi alam nung mga empleyado eh. Yung, kumbaga, papasok ka, tas alis ka, nakakala mo, magiging okay lang pa rin ang lahat dun sa pinalisan mo eh. Kumbaga parang napakahirap kasing tinitraining kayo, then after ng training nyo, biglang alis lang din kayo. Hindi nyo alam yung sacrifice nung owner na bigyan kayo ng chance makapagtrabaho kasi naghanap kayo nung una eh. Tsaka sila, yung sacrifice nila parang binaliwala ilang araw din yun, di ba? Yung time. So, yun nga, tulad ni Sep, kaya rin siya nagpasya na rin umalis kasi nasasayang na yung oras niya eh. Yung time na magte-training siya ulit, time na yung iniisip ni Sep nun eh. Kasi kung sipag lang, kilala ko to, masipag to eh. So, yung time niya, parang iniisip siguro ni Sep, isang linggo na naman, 2 linggo na naman, tapos mamaya umalis na naman, tapos so parang yun yung di naisip ng ibang nag-empleyado na. Tsaka yun, hindi yun talaga parang magsara dahil lugi. Hindi. Nalugi ako dahil bumili ako ng product tapos wala nang magpapatakbo. Kumbaga nagkamali din ako ng yung tiwala ako na hindi ako alisan ng tao, nakabili ako ng product, ako hindi ko na kayang patakbuhin yun na para maghanap pa ako ulit ng tao.
Kaya kahit papano na nag-abono na ako. So sa mga nagbi-business din pala tol, hindi lang dahil sa nalugi kaya aalis, Dahil din sa ipit na yung oras, walang mag-ooperate. So that isipin nyo rin yun, guys. Time consuming na ulit kasi yung maghahanap ka ulit Totoo ng yun. tao eh. Totoo yan. Tapos time consuming ulit pagtuturo sa kanya. Kaya lagi ko sinasabi dito nila mo tingin nyo ba tol, pag yung small business na tulungan nyo lumaki, tingin nyo kakalimutan kayo ng owner? Malabo. Kasi alam ng owner kung gaano kayo kumapit kahit maliit lang yung sinahod nyo nung una, lumaki na lumaki. Kaya napakaswerte mo na pag biniyayaan ka ng tao. Sabi ko, meron akong taong may ganun. tiwala sa'yo. Oo, may tao akong ganun. Yun nga, yung hindi, May pamilya. Hindi, may pamilya kasi. Sobrang nun. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag once na nakapag-execute ulit ako ng isang negosyo, hindi ko kakalimutan yun. Kasi maganda ibinigay sa akin nun. Ngayon, yung demand niya, maibibigay ko na sa kanya. Na, ito may pamilya ka, pero ito yung trabaho mo na. Di ba? Madadagdagan din yung trabaho niya, pero yung demand niya, Kaya mo na. kaya ko na. May bibigay ko na kasi iba yung tatrabahoin na namin. Ito nga si Mok nung lapok-lapok pa umawak ng pera, tapos nandun pa rin siya. Tapos nung maayos na ako, doon ko lang siya na-appreciate Sabi ko, ito buti ito, hindi umalis sa akin to nung panahon lapok-lapok ako sa pera. Kasi, Kaya nga sabi nila, kung sino pa yung di mo inaasahan, yung pa yung gagawa sa'yo. Nag-stay siya, sabi ko, takin no, kung ito umalis, baka hindi na ako nakabangon din. Kasi, syempre, yun nga, maghanap ako ng tao, ako tatao, kumbaga, hindi ako makapag-explore ba. Ganyan. Kaya sabi ko kay Mok na, tol, pag nabuo natin to na unti-unti, mag-move lang naman tayo Kunyari, ito ko dati, ito ka. Pag napunta na ako dito, ikaw napapalit dun. Pag napunta ako, ikaw napapalit dun. So hanggang sa pagkatagalan, ikaw na owner. May pwede ka ng, kasi kompleto na tao natin. Yung dating tinuro ko sa'yo, naturo mo na sa iba, sa marami. So pwede ka nang umalis at full of knowledge ka na at may kakayanan ka rin gumawa ng sarili mong negosyo. Yung ako, okay na rin ako kasi nabigyan mo na ako ng maraming tao. So ganun siya. And baka may partnership pa tayong pwedeng mangyari. So yun yung hindi nakikitang vision ng mga empleyado pag small business. Ang gusto agad nila sa malalaking business na walang pakialam sa kanila yung may-ari. Kasi yung may-ari, malaki na yun Hindi mo na basta makakausap. Kaya yung iba talagang nagninegosyo, ginagawa nila talagang sinasacrifice nila. Kailangan ma-build na nila Para pagdating sa tao, yung tao na kusan lumalapit, Oo. di ba? Hindi mo na kailangan maghanap yung Siya tao. pa lang okay na. Siya muna ang siya muna yung Ang tawag dyan, enhance? On hand? On hand. Oo. Siya muna nag-on hand nung business niya. Ngayon, pag Hands-on pala, hands-on. Oo, on hand. Hands-on. baliktad na. Hands-on. Oo, pa. Hands-on. Yung pa rin naman Item yun, pala. no? Hands-on. Kumbaga, siya na nagbuo. Buo niya na. Ngayon, ang kailangan na lang tao. Kumusta na lumalapit yung tao or hinahanap niya na. Kumbaga, alam niya na yung Kaya niya na ibigay yung demand, tulad ng sabi mo. Oo. Kaya niya na ibigay yung demand. Pero syempre, doon lang sa demand doon sa trabaho, parang ang mangyayari naman kasi yung iba meron naranasan ko nag-a-apply nagme-message sa akin. Boss, magkano rate? Gaganon agad. Hindi ako minsan medyo pikon Pag ako sa mga ganun, sa akin, sinasagot ko pa rin. Pero yung mga ganun tao, sablay. Kahit sabihin kong anong experience mo, kaya galing ka pa kahit saan, wala na. Sabi ko, ganito Teka lang, cut natin. Maganda to guys about sa empleyado. Nagkaroon tayo ng magandang topic. So, balik agad natin. So guys, fourth quarter tayo about sa empleyado. So, banata mo, Sep. Isang minuto. Sa empleyado. Okay. About sa rate. Yung about sa empleyado, yung hindi naman natin sila masisi yung sa demand. Kasi syempre, lahat naman tayo may pangangailangan. Pero, ibase mo rin muna dun sa ina-apply mong lugar. Di ba? Ngari, nag-apply ka lang ng Jollibee. Ang ine-expect mo, ang sahod mo, pang sabihin na natin na, Manager. parang gano'n, pang manager agad. Hindi naman kaya ibigay sa'yo agad yun di ba? Parang, kung gusto mo na mas malaking sahod, mag-apply ka ng ibang trabaho. Ang tanong,
Bakit hindi ka mabigyan ng ganung sahod? Kasi, Parang yung sa akin lang, alam naman nila na milk teahan lang yun. Milk tea shop lang, hindi naman talaga nakagaya ng Macau Imperial na malalaki. Yung mga sahod na inaano nila, minimum agad. Minimum. pero ang tanong ko nga sa kanila, ba't hindi sila makapasok doon? Sa malalaking gusto nila? Kasi hindi pa nga rin nila level yun eh. Oo, tsaka hindi naman Na-underestimate kasi nila parang na-underestimate kasi minsan naman nag-apply na magde-demand siya ng malaki. Pero hindi ka naman para sa position na yun, confident ka lang sagutin yung tinatanong. Parang ganun siya. Parang hindi rin siya qualified. Parang hindi rin sila qualified dun sa work Kahit sa na. mga kahit sa malalaking kumpanya, napaka-crucial ng tanong na yun ng HR eh. Pag tinanong ka ng magkano gusto mo sahod, magkamali ka lang doon na ma-over mo. Cancel ka. Kasi ang isipin agad sa'yo nun. Pag di, kukuha lang to, hindi to tatagal dito sa kumpanya. Ang gusto naman lahat ng business ng company magtatagal na tao. Kaya sobrang crucial nun. Hindi, ako nga, yung totoo yan, Sep, merong ganyan sa akin nag-apply. Ang nangyari, inamin niya sa akin, tol, hindi ko mo siya tinatanong. Nahuli. Kasi ako magaling din ako mag-question, di ba? Yung parang nahuli. Siya mismo na yung nag-splok ng kaya lang naman ako papasok dito. Kaya lang naman ako pumasok dito, boss, kasi para pag natuto na ako, makapagtayo na lang ako sa sarili kong negosyo. Sabi ko, tol, para mo naman kami ginamit nun. Sabi ko, kasi syempre, ang gusto ko, magtagal ka rito, buuin natin yung empire, lumaki, nang kasama ka. Pero kung ang dahilan mo is, after mo dito, matuto ka na, ang dating parang kalabanin mo na rin kami. Parang nag-training siya. Parang nag-training ka lang sa amin. So, dapat ang sahod mo, training lang. Hindi ka talaga empleyado rito. So, nagigits siya naman daw. Ganyan. Sabi ko, yun, tama ka dun, Sep, na minsan pag sinabing rate agad, meron pang ganyan tol eh. Sablay na yun, hindi ko na pinagkakatiwala. Meron pang ganito, Dol. May mas nakakagulat pa dyan. Boss, magkano rate? In-explain ko na. Kung ano yung mga trabaho, chat na yun. Chat, isang bagsak. Wala na ba itataas rate niyan? Sabi ko, matawag dito? Bargainan pa. Sabi ko, tol, kasi unang-una, yung trabaho mo sa akin, kung sa compare mo sa ibang trabaho, mas mabigat trabaho nila, malaki sahod nila, kaya mabigat. Sa akin, minsan nga, nakaupo ka lang, minsan nanonood ka lang flip-top eh. Pero nagkakaroon ka ng pera eh. Pero syempre, nasa sayo din yun, kung gusto mo lumaki yung negosyo, gusto mo lumaki sahod mo, gagalingan mo sa trabaho mo. Para daming benta, lumaki siya. Kaya yung sinasabi mo rin, Sep, na yung, anong tawag dun? Yung gusto nilang sahod, malaki agad. Para sa akin kasi, minsan, malaki naman yung pasahod mo, Sep, as a milk tea, na malit na milk tea lang, compare dun sa kinumpare mo kaninang company. Ano bang gagawin nila dun sa isang company? Panay ang timpla nila ron. Panay ang kilos nila ron. Compare dun sa sayo pa lang nagsisimula. Medyo basic pa siya. Hindi, okay pa yung okay pa yung, may mga nagtanong din sa akin, boss, ano yung mga benefits dyan? Sabi ko, baka nag-e-expect ka kasi ng benefits sa malaking kumpanya. Pwede naman, sabi kong gano'n, kung gusto mo may SSS ka, may pag-ibig, gano'n, pasok natin. Pero, sabi kong gano'n, iyan natin yung sahod mo para ma-rate natin. Sabi niya, yun ba yung gusto mo? Ipapakompute ko. Sabi ko, hindi ako marunong compute yan. Ipapakompute ko para makuha mo yung total na sahod mo. Yung ganun. Ako na nagsabi na ma-compute. Kasi sabi kong gano'n, yung last kasing pumasok sa akin, wala naman, straight nila nakukuha yung walang benefits. Straight na. Pag benefits mo lang dito sa akin, libre ka milk tea, tapos libre ka lunch, sabi kong gano'n. Tsaka sabi ko, good environment. Kasi totoo naman din yun. Malaking bagay yun, ha? Kasi Malaking bagay yun. Maganda dun sa pesto kasi unang-una yung kasi nasa opisina namin. Katabi lang nung milk tea. So, nasusupervise ko. Tapos, yung mga sekretary namin doon, pag nagluto ng pagkain, damay, kung anong kinakain namin doon sa opisina, hindi kinakain ng mga tao ko. Kumbaga, nagbibigay na lang ako doon sa ambag na lang ako doon sa lulutuin. Kasi, totoo yun, ha? Maganda yung sinabi ng good environment. Kasi meron nga, tol, 100,000 na yung sahod, umalis pa sa trabaho dahil lang doon eh. Yung madaming kaaway na empleyado, ang gulo ng work niya, ang daming pero malaki sahod niya, pero maalis siya dun. Sinasabi ko pag Ito, tanungin ko si Miggy, tol. Nakahiwagaan ako rito. Kasi, doon pa rin ba yung trabaho mo simulat una hanggang ngayon? Paano ka nagtagal? Kasi, hindi, kasi unang-una, marami kang kasabayan, kasing age mo,
Kasi malaking company na yun sa'yo eh. Kasi compare kay Mok, na talagang sinamahan ako as maliit, na unting lumalaki. Sa'yo kasi, bihira yung may malaking, tas sa lifestyle mo pa, na parang napapalibutan ka ng mga kabatch mo na alis trabaho, lipat. Pero ikaw ba di ba may kasabayan ka rin na kaibigan natin, dyan din sa trabaho na yan, tas ikaw lang natira. Natira. Bakit? Classmate ka. Bakit pinili mong magtagal? Kasi nagagawa ko yung gusto ko dun eh. Na kumikita ako ng... O baka naman dahil sapat na sa'yo? I mean, kontento ka lang. Hindi siya kontento as negative na hanggang dyan ka na lang. I mean, kung ano man yung binibigay sa'yo, masaya ka na ron. Hindi eh. At talagang may iba pang Nagagawa ko talaga yung ano ko. gusto mo, Yung na gusto tulad ko. ng, Kunya yung mga, eto, damit. Kasi kumbaga, sila, hindi na sila gaganyan eh. okay. So gets ko na. Kasi dyan sa trabaho na yan, nagagawa mo pa yung gusto mong gawin talaga. Kasi yung iba, kaya umaalis dyan kasi wala sila ng gusto mong gawin. Tama? So parang ang dating, boring sila doon. Kasi nga, pag na-boring sila rito, wala sila ibang pagkakabalaan. Boring pa rin paglabas doon. Oo. Kaya lilipat sila. Parang one time nga eh, parang sumakay yung joyride. Sabi niya. Ano mo Mix? Sir, ikaw lang pala mag-isa dyan. Paano yun, sir? Magkano ba yung sinasahod mo? Kasi tansya ko sa'yo, pag ganyan mag-isa ka, kailangan nasa 30 yung sahod mo. Tapos doon ka na-realize na, swerte pa rin pala. Kasi, diba, Mas malaki pa doon yung sa'yo eh. Oo. na kumikita pa ng ganun. Kahit di ako maalis na, iba kasi sinasabi, pag nagtagal ka sa company experience ka na, lipat ka na. Kasi mas malaki na yung offer. Offer. Yung offer. Eh, Oo nga, wala. bakit ba't di ka ganun? Nakakuha kasi ako ng nakapag-income ako ng hindi lang full sa company pa. Kasi parang naisip mo, na okay ka na doon yung kinikita mo doon. Kasi may iba ka namang pinagkukuhanan pa na hindi naman tatama sa parehas. Kumbaga hindi maaabala sa parehas. Masaya pa ako dun sa Sa isa. Sa isa. Kasi guys, hindi nyo alam siya yung owner ng Underground, yung kakulab natin dito sa Cup. So yun daw yung isa niyang pinagkakabalahan. So yun pala, yun lang ang rason mo. So hindi dahil sa sahod, kundi dahil sa luwag nung time na may magagawa ka pang isang bagay. Kasi may kakilala ko, kaibigan natin, ganyan din, palipat-lipat siya. Tapos gusto ko siyang kuhanin. Ang sabi niya, Kuys, kilala mo naman ako, gusto ko work from home eh. Sabi ko, tol, parang sa akin pag work from home. Tapos, ikaw pa naman, yun lang talaga gagawin mo, work from home lang talaga. Tapos, tutulog ka lang, gigising ka, work from home ulit. Kung work from home ka, then, after nung gagala ka, okay lang. Kumbaga, mag-explore ka, okay, tulad nga yung ginagawa niya. Pero, pera lang yung gusto mo, tas tulog, pera, tas tulog. Ulit-ulit na cycle yun. Baka magulat ka, 60 years old ka na, yun lang kaya mong gawin, di ba? So yun nga, papasok ko lang din yun, gusto ko yung ipasok yun eh. Yung about sa, pumipera ka sa isang bagay ito la. Di ba? May time na, halimbawa ito, pumipera ka lang dyan, hanggang maging 50 years old ka. Kaso pagdating ng 50, yung energy mo, hindi mo na kayang gawin yan. So, ang sa akin, mas okay nang tinry ko itong 3 na pagkadating ng time, baka ito magawa ko pa tsaka ito. Itong isa, kahit di ko na siya magawa. Kasi mayroon akong tinanim nung bata pa lang ako na ibang bagay. Kahit hindi siya kumikita ng ganong kalaki. Pero yung experience, yung knowledge, yung kakayanan mo, like pag-gym. Halimbawa, pag-gym, napatagal yung physical, health mo, maganda pa rin. Pagdating mo ng 50, 60, taas pa rin energy mo, magkakaya mo pa rin. Kaysa yung nag-focus ka lang dito, dahil pumipera ka lang ng malaki, nag-end up ka rin sa, yun lang yung alam mo. Di ba? So para sa akin, minsan maganda rin talagang balance eh. Maganda rin talaga siya. Kasi kung mawala man tong bagay na to, ang dami mong na-balance na iba eh. Nagets mo? Tsaka parang malabong ang mangyaring mawala to eh, pag balance eh. Kunyari, yung 5 na to, halimbawa, imposibleng mawala to kung yan 5 yan, balance mo lang na ginagawa eh. Kaysa yung nag-focus ka lang dito, bakit itong 4 yung nawala eh? Di ba? So, ayun yung mga nare-realize ko itong mga nagdaang, na, minsan kasi nagkakaroon ako ng inggit. Like, halimbawa, yung isang, inggit na hindi ko binababa yung tao, kumbaga parang naisip ko, bakit sa akin? Kasabay ko lang naman to. Hindi siya,
hindi ako makabili ng kotse na ganyan. Agad-agad. Parang sila, parang, okay na, may pambili na sila. Hindi wala akong pakialam kung down or kung, ano tawag dito? Kung hulugan or cash eh. Basta nakakuha siya. Bigla ako naisip, teka lang, ano bang meron ako? Meron akong street handed na pinupuhunanan ko. Na ang laki na rin ng puhunan dito. Yung mga sideline ko ng mga pabango, iba-iba pa. So sabi ko, nung inaral ko yung tao na to, hindi ako galit sa kanya or inila ko siya pababa. Kumbaga inaral ko lang, okay. So, doon lang kami pantay sa isang aspeto, sa isang negosyo na to. Like yung vape. Pero doon sa ibang bagay, wala siya nito. Pero siya may kotse siyang bagong bili. Pero ako may bagong release. Kasi ikaw, yung pera mo, isinusugal mo sa ibang negosyo. Yun nga eh. Kasi kung yung ibang negosyo, hindi mo ginet yan, kaya mo naman bimili nun. Kaya nga ito sabi ko sa kanya kanina. Kasi yung kotse kahit bukas pwede yung umuwi. Pero yung sinacrifice ko wag mo na kotse, puhunan mo na sa street handed. Itong street handed pag lumakas to, kahit everyday pwede na bumili ng kotse. Yun. Di ba? Oo. So talagang minsan, nabubulag tayo ng post. Kaya minsan pag nag-Facebook ako, pa-scroll ako, ay, ayoko na muna. Kasi minsan, hindi mo rin masisi sarili mo kasi nakita mo sa iba, ang saya. Nape-pressure ka. Kaya parang ang dating sa akin, para sa akin guys, check mo talaga yung kung ano yung meron ka talaga. Wag yung talagang kung ano yung meron sila. Kasi tulad nung na-realize ko na, yung kotse mo mahabol ko kahit bukas bibili ako pwede. So yung saya natin parehas na. Pero yung sinugal ko rito sa street handed ng 3 taon na, hindi mo madadaya to ng bukas pag pagtayo ka ng brand mo magkasing Patay na tayo. pantay na tayo. Ang dami ng collection ng street handed. Para sa akin, doon ako nag-base eh. Dati, ang street handed lang, 3 lang yung design. Nagsimula ka sa isa. Ngayon, hindi ko na nga alam kung magkano presyo nito. Pa may nagtanong eh, tol, magkano yung short mo? Titignan ko pa sa pricing natin. So, ganun na siya kadami. So, sabi ko, iba pa rin pala talaga yung na-build ko. Parang, hindi lang pala siya parang masaya lang. Kundi, pag ginalingan ko pa rito sa binild ko na to at hindi ako nainggit bumili agad ng kotse, baka ito yung magbigay sa akin ng mas marami pang kotse. So, yun yung isa sa mga Sabi nga nila, ngayong araw ko lang bago ka na-realize. bumili ng isang bagay, dapat yung bibili mong bagay, dapat doble triple na nung kinikita mo. Bago mo bilihin yung bagay na yun. Yari, mga sports car, ganun. Kahit nga rin sa sabi naman nila, may mga, syempre may kanya-kanya tayong mindset eh. Sabi, mag-invest ka daw sa Mamahalin luxury. hindi, sa bahay daw, bahay. Okay pa marinig ko sana kung sinabi lupa. Invest mo lupa pero bahay lupa. Kasi yung bahay dead investment yan eh. Kasi meron yang mga tinatawag na yung tawag ito. Yung pag ni-repair. Mga ganon. Maintenance. Parang Maintenance yun. Maintenance. May maintenance yan eh. Kumbaga kakain yun. Pero kung yung bahay na yun, pauupahan mo, pwede. Pero titirahan mo, investment. Kung gagawin mo nga rin negosyo yung bahay na yun, pwede. Pwede yun. Pero yung Parang magparami ka daw ng bahay. parang yung mga builders, bibili lang sila ng bahay, lupa, papagawa nila, bebenta nila mas malaki. Dahil gusto lang nila, yan, maganda view, bakasyon na nila. Mali yun. Mali. Kaso kasi yung ginagawa ng iba eh. Bibili ng lupa. Tapos sabay parang 20 years pa nila magiging business. Hindi. Ganito nga yung ibang builders. Halimbawa, ito, binili niya itong bahay na to. Binili nila lang, sabi natin, para short, na lang amount, 1 million, halimbawa. Papagandahin nila. Parang yung papaganda nila dito, 500,000. So, 1.5. So, ibibenta nila to ng 2 million or 2.5. Yung ganon, okay yun. Kasi yan, parang real estate ang dating ano. Yung ganun. Pero yung bibili ka lang para tiran mo. Tapos, magbabayad ka ng 30 years. 30 years, tapos doon pa lang magiging business. Doon pala magiging bahay. Kasi nga, tiniran mo. Parang, yun nga sinasabi nila, parang ang nakulong sa pagbabayad. Pag sabi nilang renta, sabi nila, pares naman sa nagre-rent yun ah. Pero sa rent, pwede kang anytime umalis. Dito, kahit, kunyari, 30,000 monthly mo rito, gusto mo nang umalis kasi ang sahod mo na lang bumaba, naging 20,000 na lang. So, hindi ko na makabayad dito. Paano ka alis? Di ngayon, pag alis mo, maririmata to, di nasayang lalo lahat ng binayad mo. Kasi pag nagre-rent ka, halimbawa, kami, huwag naman sana mangyari, yung rent namin dito. Tapos, ka-fuck up yung negosyo. Naging empleyado na lang ulit. So, mababa yung sahod. O pwede kami tumira kahit sa isang room, isang studio room. At least may bubong pa rin kami. Wala akong pinagkakautangan, walang nasayang na binay.
Tsaka pag business para sa akin, pag may business ka, mas maganda nagre-rent. Kasi depende pa kung saan ka magbe-base eh. Halimbawa, bigla nagka-opportunity ako sa Pampanga. Upo, lipat tayo doon ay. Pampanga na lang tayo tumira. Mabilis. Eh kung 20 years mo pang babayaran to, nagkaroon opportunity doon. Hindi mo maiiwan to. Tuloy-tuloy. Nakapahaw ka rito. Meron ba silang business mindset o Sinabi lang nung tropang nakakita na umaasenso sila. Minsan ganun eh. Minsan sa akin, lalo na itong nakaraan, nalaman, binilang ko si Marsh ng LB, tapos bumili ako ng worth 50k na relo, ganyan. Next mo, bahay. Sabi ko, inaayos yung pasok nito ha. Sabi ko, boss kasi, tignan mo, nagre-rent lang ako, nakakabili na ako ng mga gusto ko. Kumbaga, kung bigla ako magbabahay, tapos papaw ko yung sarili ko dun, parang nabago yung pattern ko. Kumbaga, basta ganun. Pag nakita nila umaasenso ka, Akala nila kaya mo na eh. hanapan ka nila ng lupa, bahay. Kunyari, kahit kinikita mo na mo, 1 million a month. Ganun na kinikita mo, no? Ang sabihin pa rin sa'yo, may bahay lupa ka na ba? Pag wala pa pre, mahirap ka pa rin sa kanila. Oo, ganun ang basihan ng mga hindi marunong sa pera. period nila yun eh, no? Period. Marami nga tayong kilala. May mga bahay. Ang ending, binibenta. Binibenta nila kasi, Pag dinegosyo. Binibenta Oo, nila kasi para pag yung magdinegosyo. Hindi, ang masama nga, binibenta nila kasi, hindi nila mabayaran. oo, hindi nila matapos. At saka ang dami ng problema. Hindi pa natitira. Meron pa nga eh, iba eh. Yung bimili ng bahay, ibebenta nila kasi hindi nila kayang bayaran. Yung pera na yung gagamitin nila pang ninegosyo para tumubo. Pambabayad nila ng mga utang nila. Kumbaga yun nga eh, doon nga na kasi, Oo, nahuli. kasi nga napaaga yung bili nila ng bahay. Masarap bumili Kasi ng bahay ganyan kung eh. kaya mo na talaga. Yung all in nga eh. Pag doble, triple, dapat nga mas maganda triple. Triple na nung kinikita mo, Bili ka na nun. tsaka ka bimili ng ganun. Yung presyo nung presyo nung ano. Kinikita mo. Masarap pa, marami ka Oo, nung presyo, nung triple na nung presyo nung binili mong bagay sa kinikita mo. Totoo. Na kinikita mo. Pag ganun na, di, bili ka. Kaya, Diba? Pero yung mamadaliin mo, dahil sinabi lang na, kumikita na pa lang ngayon, bili ka ng bahay. Patangin na bibili ka agad. Kaya sabi nila, maging kontento ka lang. So, anong kaya mo lang Totoo, muna. totoo yan. Hindi, porkit yun, hindi naman yung kaya na mauubos ka, huwag ka magpapaubos. Totoo. Yung pinaka niyan. Ang isa pa sa yung bibili ng bahay, 'di ba? Meron ako kakilala tol. Bumili sila bahay. So parang ang dating flex niya na 'yon, 'di ba? Pero ang bahay na binili niya lang. Sige mo titira sila doon ng 30 years kasi 30 years to pay halimbawa. So titira sila doon ng 30 years nagbabayad. Ang kwarto lang dalawa sa taas. Tas maliit lang sa baba, halimbawa ganun. Hindi ko minamaliit tol ah. Pero nagbabayad siya for 30 years ng 25,000 to 30,000. Yun na. Pero makakapag-rent ka na ng 3 kwarto or 4 na may bahay na may 4 na room, 3 kwarto na 25,000 or 20,000. So, pag tumira tayo doon ng pares 30 years, tingin mo sino mas masarap buhay. Nung pares ng time, mas malaki pa binabayaran pa nga nun. So, yung bumili ng bahay ng 30 years na babayaran yun versus may 4 na kwarto na nagre-rent lang na 20,000 or 25,000 lang binabayaran versus dun sa bumili ng bahay na 30,000 binabayaran niya sa 30 years, mas masarap pa buhay nung nagre-rent lang. Na sinasabi nilang, ay, nagre-rent ka lang? O, tignan mo naman yung pinagre-rent ko. 4 yung kwarto. Eh, yung sa bumili ng bahay, halimbawang 2 lang. Pero siyempre, choice ng tao yan. Pero okay din naman yun. Bigyan din naman natin ng meron ding good thing yun kung bibili ka ng bahay, ex-business. Yung sabi, bahay mo, pero nandun na yung negosyo mo. Oo, pwede rin. Diba? Pwede nga rin yun. Diba? Pwede rin Pwede yun. yun. Oo. Yung Kasi ganung parang, bagay. ang dating naman kasi doon, tol, lumipat ka doon kasi may purpose ka. Parang binili mo siya kasi, ay, pwede kong gawin yung negosyo yung baba. So, walang Sa problema doon. baba, negosyo ko, sa taas doon na kami nakatira. Tulad nung ginawa namin din. May business meeting ako, meeting na ako, gantong oras, meet up doon na. Diba? Yun nga. Yung iba nga, nagre-rent or bumibili ng bahay, gagawin lang nilang office eh. Di ba? Gagawin lang nilang office. Kaya ganun talaga. Ilan Pero na, yun ilan nga na? eh. Yari kayo sa mga bibili ng bahay. Hindi, yun nga sabi ko eh, choice nila yon. Ano pa rin ng tao yun, Chef? Choice nila yon. Pero syempre, opinion namin to. Baka mabigyan nyo lang ng, at di kami nang mamaliit kung bumili kayo ng bahay na maliit,
o malaki. Kasi nga, wala naman kaming pambili ng ganyan. Nagre-rent Hindi, lang kami. kumbaga, hindi pa natin kaya. Oo, kasi nga, kami mismo yung nagsasabing, may mga hindi kailangan, namin kaya. may pangangailangan pa tayo na mas kailangan muna nating punan kaysa sa ganung bagay. Kaya, hindi ka kita. Kaya nga yung, ang point ko doon, actually, pinaka-in-short lang ito, kung saan magiging masaya. Kung masaya kang bumili ka ng bahay na maliit o malaki, o magre-rent ka, kung anong diskarte mo, basta kung saan magiging masaya, para sa akin yung pinaka big thing doon. Ano yung magpapaano sa'yo? Oo, magpapasaya sa'yo. Kasi, baka mamaya, nakinig ka sa akin, tapos di ka pala masaya doon. Yung mga ganong kasing tao, parang hindi naman para sa kanila yung mga ganito eh. Kaya dapat Totoo mga yan. ganito, Yung mga i-exit na lang nila. Kasi tayo, sa atin, base sa atin yung totoo lang eh. 'Di ba? Bibili ka o may pambili, sabihin natin. Sumasahod ka nga ng ganong kalaki na kaya mo na sa isang taon, kaya mo nang bumili ng house and lot. Diba? Kaya mo nang bumili. Bakit? Doon pa mapuputol yung mga gastusin mo? Oh, May hindi bills lang- yun. May bills yun. Wala yun. Kuryente yun. Tuloy-tuloy yun. Di ba? Sabihin na natin nasa loob ka ng binili mo sa loob na Marangya na subdivision niya, may monthly dues yun. Di ba? Tapos syempre, walang tricycle na basta dumadaan doon. Kailangan may kotse ka. O bibili ka pa ng kotse. Kasi kumbaga iniisip kasi nung daw para makita mo na ito Pinagpagura mo. Oo, okay din naman 'yon. Pero syempre, itansya mo din sa sarili mo kung kaya mo ba? Kaya mo na ba na magkaroon May yan? isa akong dyan eh. May isa akong parang sentence dyan eh. Sasabihin nilang yung halimbawa, kailangan bago ako mamatay, may bahay lupa ka man lang. Bakit wala bang namatay nang nagre-rent lang na masaya? Marami naman namatay na nagre-rent lang. Masaya pa rin naman sila eh. Di ba? Hindi naman nag-end up sa bago sila mamatay. Sabihin pa ba nila na, tangina, mamatay na lang ako, wala pa akong bahay lupa. Para mas maganda Hindi naman siguro maging mindset mo eh. Kahit sabihin, lahat naman tayo darating sa ganong time. Pero syempre, mas maganda yung bago ka dumating ka man sa oras na yon, at least yung maiiwanan mo secure sila, 'di ba? Ngayon sila na lang magpaano no, 'di ba? Kumbaga yun na lang yung pinaka magiging tulong mo eh. Para sa akin nga, pwedeng gawin mo yun eh, no? Bago ako exit sa mundo, no? Bili na ako bahay lupa para sa kanila na yan. Kasi, kasi hindi kanila mo naman hindi ka naman fulfilled doon na makabili ka ng bahay kasi gusto mo ganito. Kanya-kanya talaga. Kanya-kanya talaga. Ngayon, pag dumating sa time na gusto mo nang bumili, di bumili ka. Di ba? Hindi lang napupusuan dahil mas iniisip natin na mas kailangan ko gusto ko magnegosyo eh. Gusto ko mag-open ako ng Tsaka isa pang masama kasi sa pagbili ng bahay lupa, minsan iba pa yung nagdesisyon. Yung kasi minsan nung iba eh. Nabulungan ka lang. Bili nga bahay lupa. Puto biglaan hindi makatulog oh. Pag bumili ka ng ganong mga bagay, mga sasakyan, Choice mo talaga. choice mo yung tipong buo sa loob mo na ikaw mismo hindi dahil nadadala ka lang dahil sa paligid mo, mga nakaganto sila. Ngayon, Actually, yun yung gusto natin sabihin sa kanila. Hindi naman about sa money, kung anong kakayanan nyo. Yung tipong mag-decide kayo para sa sarili nyo. Kasi baka mamaya, nauubliga lang kayo ng ibang tao dahil para makasabay. Hindi. Dapat i-secure nyo lagi yung sarili nyo. Kung kayo nasa kalagayan ko, ang dami kong kaibigan na yan pa rin yung kotse mo. Ang boring, huwag ka magdadrive ng boring na sasakyan. Tangina, minsan makapaisip lang, tangina, ano. Pero hindi, sabi ko, ito pa lang ang kaya ko eh. Actually, doon naman sila nagugulat sa akin. Bakit parang kayang-kaya ko? Kasi ginagamit ko lang kung ano yung kaya ko eh. Kung ano lang meron ako, gamitin ko to. Kesa yung, kailangan ko agad nito. Pagdating sa'yo, anong gagawin mo ngayon? Kasi nakikita nila na ang dami mong negosyo. Akala nila, kayang-kaya mo na yung ganung bagay. Hindi, talagang gusto ko lumaki mo na lahat. Andun na nga word, kaya mo nang bimili, pero maubos ka. Diba? Kaya Yun nga minsan eh, sabi ko eh, kaya yung puso ko gustong-gusto na talaga. Puting, naiisip na ng puso ko, nakasakay na ako eh. Pero sabi ng utak ko, wag muna. Dahil nung sinabi ng utak ko, wag muna, wala. Negative. Kasi nakarami nag-aalok talaga sa akin, gustong-gusto ko talaga yung offer. Talagang sabi ko, hindi, puta na. Basta pag pinag-isipan ko, parang doon ako 50-50. Pero yung pag sinabi ko, hindi, sige, bilhin yan. Ibig sabihin, kayang-kaya ko. Kasi tulad nung pagbili ko sa kanya nung, eto guys, eto last na to. Nung nag-Taiwan kami, or bago ako mag-ibang bansa, tol, ang lagi kong sinasabi, gusto ko kasi madaming gusto magsama sa akin sa ibang bansa eh. Airmats ko, kapatid ko. Sinasabi ko talaga sa kanila, anong gagawin ko dun?
titingin-tingin lang. Sabi ko, gusto ko pag nag-ibang bansa ako, mag-shopping ako. Then, nangyari nung Taiwan. Nang hindi namin siya pinursu na parang mag-ibang bansa tayo, kailangan matupad yung sinasabi ko, mag-shopping tayo. Hindi. Biglaan na lang. Pagpunta namin, sabi ko sa kanya, maghanap ka na sa LB sa online kung anong gusto mong bilhin. Tapos, ako bigla, padaan lang kami bigla sa isang watch na, nakita ko lang yung magandang watch. Binili ko. I mean, kahit hindi nyo sadyain, pero yung goal nyo talaga is, papaganda talaga. Hindi yung para lang mag-flex agad. Talagang bigla na lang magugulat kayo. Hindi ko na pala kailangan i-flex to kasi basic ko na lang binibili. Unlike dun sa binili mo siya na pinlex mo, ibig sabihin ng pilit. Para sa akin, ganun eh. Pag binili mo isang bagay na pinlex mo agad, pilit yun. Parang gusto mo, parang Gusto mo lang ipagmalaki. kailangan ng pansin. Kailangan mo pansin. Sa akin kasi, parang mas gusto, parang wala na lang silang idea kung anong meron ako eh. Parang gano'n. Minsan masarap yan. yan. Na kung sana lang naman yun na malalaman nila kung anong meron. Sabi ko nga dito eh, pag bumili kami kotse, ayokong mag-post. Ipopost ko yun next year pag pabili na ulit ako ng kotse. Kunyari, bumili ako ngayon malaki sakyan. Yung paano namin siya binili, ipopost ko yun pag bibili na ulit ako ng another. Parang kapalit. Eto na yung kapalit mo. Parang gano'n. Oo, parang, Kaya dagdag. Parang gano'n. basahin pa lang, tapos biglang may makakita sa'yo, kotse mo na, kunyari, tol, nasa kotse mo yung Mirage? Hindi tol, nakaano na ako niyan. Ano yung gusto ko? Yung, hindi, electric, basta electric siya. Basta yun. Hindi, yun yung isa pa. Basta yun. Basta hindi ko siya ipopost. Gusto ko yung paramdam na sinasabi mo eh. Yung, Sa akin, kasi ako dati, ma-flex akong tao kung anong meron ako eh. Kumbaga, pag may na-achieve akong gantong bagay, flex. Sa akin, parang, hindi na lang muna. Parang kusa nun, pag nagkikita naman, gusto ko yung mga nakakakilala na lang sa akin. Yun lang. totoo ganun. yan. Kaya nga, yun parang inisip ko, pag nag-flex ka sa binili mo, gusto mo talaga magpasikat. Although may ganun talaga tayo gali. Nagbinili natin siya para makasabay sa uso. Di natin mawala kasi ako minsan may ganun ako eh. Pero minsan may bili kami na kaya lang namin napopost. Minsan proud lang kami sa amin na gusto naming ma-inspire yung ibang tao. Pero meron talagang iba, bumili ng pilit para lang mai-post. Biglang, utang na next, utang na ganun. Dahil may dinidemand ka na gusto mong mabili. Kasi mapapahiya ka, mga ganun. So yun. So hanggang dito na lang mga boss. Gusto namin mag-focus sa kung anong meron kami sa table. Fourth quarter. Hanggang fourth quarter lang tayo nabot. Maraming salamat syempre kay Joseph. Yan sa guest natin. Sana makabalik siya dito. Ay, hindi. Balik ka tol sa ano. Pag nabuo na yung shop. Abangan nyo guys yung shop natin. Street Handed Apparel first. Anong tawag dito? Flagship store. So, dun din kami lagi na magpa-podcast. Kaya binalik ko rin to. Tinry namin yung gantong setup. Lalo na kung mas maayos na setup pa. So, yung si Sep, baka nandun na rin yan palagi. Kasi lapit mo lang din dun, no? Baka malapit ka lang dun, di ba? Pwede naman Oo. Halos ganito din. Parang, yung baka malapit pa doon. Baka mabilis ako makarating. Hindi traffic eh. Oo. Dito. So, yun guys. Maraming salamat. Kako TV. Brr.